Ang tugatog ng buhay. Kabanata 105. Hahaha. Natawa si Alex sa narinig. Nang marinig niya ang tungkol sa kakaibang kondisyon, nalaman niya kaagad kung sino ang kanyang tinutukoy. Hindi niya akalain na kilala pa rin ni Wallace ang mga Coleman ng Missouri. After hearing Alex's laughter, Wallace immediately said, "Sir, I'm not joking. Ito ay ganap na totoo. Nakita kong kumakain siya ng putik gamit ang sarili kong mga mata. Ito ay talagang hindi pangkaraniwan kahit na ako ay nag-practice ng medisina sa halos buong buhay ko at nakakita ng lahat ng uri ng kakaiba. Mga kondisyon, hindi pa ako nakakita ng taong kumakain ng putik tuwing 2 oras." Nakangiting sabi ni Alex, kung ganoon, wala ba siyang malay noong kinain niya ang putik ngunit babalik siya sa normal pagkatapos niyang kainin ito, at pagkaraan ng 10 minuto ay labis siyang nanghihinayang at sumusuka. Tuwang-tuwa si Wallace. "Sir, ang bait mo. Alam mo pa ang tungkol sa isang kakaibang sakit na napakalinaw tulad ng nakita mo na ito dati sa iyong sariling mga mata." Talagang humanga ako. Sagot ni Alex, "You don't have to be impressed. Maaari ko ring sabihin sa iyo ang pangalan ng pasyente. Si Tristan Coleman ba mula sa mga Coleman ng Missouri?" "Ha? Sir, baka nakita mo na ito dati." "Siyempre, nakita ko na. Ang kalagayan niya ay sanhi ko." "Ano?" Nanginginig ang kamay ni Wallace nang muntik na siyang mahulog sa lupa. Nag-iba rin bigla ang ekspresyon niya. Siya ngayon ay nasa tirahan ng mga Coleman sa Missouri. Mabuti na lang at mag-isa lang siya sa kwarto at walang ibang tao sa paligid nang tumawag siya. O kung hindi, sa antas ng martial arts ng mga nasa pamilyang Coleman, maririnig nila ang pag-uusap sa telepono. Maingat pa rin siyang tumingin sa paligid para masiguradong walang nakatingin sa kanya. Noon lang niya tinanong si Alex na mahina, "Sir, what's going on?" Sinabi agad sa kanya ni Alex, "Wala naman talaga. Na-offend lang ako ni Tristan Coleman. Hindi lang niya ninakaw ang babae ko, gusto pa niya akong patayin." "Ako." Bago natapos ni Alex ang kanyang pangungusap, nagalit si Wallace. "How dare he do that? Sir, ikaw ang immortal doctor ng bagong henerasyon, ang nangungunang figure ng aming 3,000 medikal na paaralan sa Amerika. Ang beastard na ito ay nang ahas talagang patayin ka, he deserved to die 10,000 times. Ang ganitong maliit na parusa ay isang bargain para sa kanya. Sir, alam ko na ang dapat kong gawin ngayon. Pero, agad niyang hininaan muli ang boses. Mukhang hindi alam ng mga Coleman kung sino ang gumawa niyan kay Tristan Coleman. Ang mga Coleman ay may malakas na kapangyarihan at maraming dalubhasang mandirigma. Mayroon pa silang Grandmaster na namamahala sa kanilang pamilya at natatakot ako na baka mapahamak ka kapag nalantad ang iyong pagkakakilanlan. Kaya, sir, pagkatapos sabihin sa akin ang tungkol sa bagay na ito, mangyaring huwag na itong banggitin muli." Ang paggalang ni Wallace kay Alex ay nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso. Napangiti si Alex. "Hindi talaga ako natatakot sa mga Coleman. Pero sigurado tatanggapin ko ang mungkahi mo." Pagkatapos noon, muling sinabi ni Wallace, "Sir, may Triangle River Delta Medical Exchange sa California bukas. Pupunta ka ba dyan? Alam mo rin ang tungkol dito. Nangako ako kay Cheryl na pupunta ako doon. Iyan ay mahusay. Tapos sasali din ako sa kasiyahan bukas." Matapos ibaba ang tawag, patuloy na kinakausap ni Wallace ang kanyang sarili, ang matandang umutot na si James Coney ay kasing tuso ng isang Zorro. Nakipag-ugnay ang kanyang apo kay Sir Rockefeller ilang taon na ang nakakaraan. Sayang. Walang kapantay ang apo kong iyon sa kanya. Kung hindi, hinayaan ni Wallace na itapon ng kanyang apo ang sarili kay Alex. Pagkatapos noon ay lumabas na ng kwarto si Wallace. Iba talaga ang tingin sa mga mata niya. Sa sandaling ito, ang ama ni Tristan na si Abel ay lumakad at magalang na nagtanong, "Dr. Yu, kumusta? Nagawa mo bang makipag-ugnayan sa iyong guro? May solusyon ba ang guro mo?" Bago ito, nabanggit ni Wallace na kailangan niyang humingi ng payo sa kanyang sir. Hindi ba parang guro ito sa ibang nakarinig tungkol dito? Inisip nila na ito ay isang matatanda, iginagalang na manggagamot. Bilang karagdagan, si Wallace ay kilala bilang pinakamahusay na imperial na doktor sa Amerika na may matayog na katayuan, at ang kanyang mga kaibigan ay pawang mga taong may prominenteng katayuan sa mga dakilang pamilya at opisyal sa kabisera. Sa mga tuntunin ng impluensya, talagang mas malaki si Wallace kaysa sa buong pamilya Coleman sa Missouri. Napakaganda ng tunog ng 8 dakilang royal family sa Amerika at nakakatakot ang kanilang reputasyon.
Gayunpaman, ngayon na ang sistemang feudal ay hindi na umiiral, sila ay bahagyang mas malaki kaysa sa ilang kasalukuyang mga opisyal ng estado. Napatingin si Wallace kay Abel. Umiling siya habang sinasabi, natatakot ako na ang iyong anak ay nahatulan ng puot ng langit. Hindi ito isang sakit na kayang pagalingin ng isang normal na tao. Ano ang sinasabi mo? Tawag. I pray. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 906. Napatulala si Abel. Hindi niya akalain na ang pinakamahusay na imperial na doktor sa Amerika ay talagang magsasabi ng ganoong kalokohan. Hindi niya maiwasang pag-alitan siya sa kanyang puso, Edman, what the hell with this America's best imperial doctor? Anong kalokohan? Hindi mo kayang gamutin ang maliit na karamdaman ng aking anak, gayunpaman ay nangangahas ka na tawagin ang iyong sarili na pinakamahusay na doktor ng imperial. Mas katulad ng pinakamahusay na kwek-kwek. Kaya lang hindi siya naglakas loob na sabihin iyon. O kung hindi, lubos niyang na-offend si Wallace. Sabi ni Wallace, I've never seen such condition before but my teacher just said that this is not a sickness of the body. Natatakot ako na ito ay dahil sa mental at espiritual na antas. Sa madaling sabi, ito ay sakit sa pag-iisip. Sa kasamaang palad, hindi ako magaling sa paggamot sa sakit sa isip. Sa tingin ko mas nararapat na ipadala siya sa mental hospital. Paumanhin, wala akong magagawa tungkol dito. Masyado akong nahihiya na harapin muli ang iyong ama. Mag-leave muna ako. Umalis na siya kagad pagkatapos magsalita. Gustuhin man siyang pigilan ni Abel ay hindi rin niya ito mapigilan. Sa totoo lang, ayaw niyang pigilan siya. FC, how dare you tell me na ipadala ko ang anak ko sa mental hospital? Bakit hindi ka pumasok mag-isa, matanda? Gayunpaman, sa tuwing naiisip niya ang kalagayan ng kanyang anak, nakakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso. Pagkabalik mula sa Michigan, hinanap ng mga Coleman ang mahigit 30 doktor para kay Tristan. Naghanap pa siya ng mga sikat na doktor sa iba't ibang larangan, mga maalamat na doktor, at maging ang mga nakayapak na doktor sa mga taong ngunit walang resulta. Naghanap pa siya ng mga kilalang monghe, cultivation gurus, at geomancer kung sino man, ngunit sila ay nasa dulo rin ng kanilang talino. Parang habang buhay na lang na magiging ganoon si Tristan. Bumalik si Abel sa inner hall at nakita niya ang kanyang ama, si Wesley. Nakita rin niya ang kanyang anak na si Tristan. Ilang araw na lang. Si Tristan ay wala ng espiritual na kaluwalhatian mula sa nakaraan ngunit siya ay tila napakasakit. Namutla ang mukha niya. Ang kanyang dark eye circles ay kasing laki ng panda at ang kanyang eye bags ay mas exaggerated pa kaysa sa kanyang lolo. Wala rin siyang choice. Matapos makatagpo ng ganoong kondisyon, hindi siya makatulog ng husto. Hindi man lang siya makakain ng maayos. Araw-araw, kinailangan niyang kumain ng 16 na libra ng putik at kailangan niyang samuka isang beses bawat oras. Himala kung makakain pa siya ng maayos. Higit sa lahat, napakarami niyang nakain ng putik na kahit ang gastric lavage ay hindi makapaglinis ng kanyang tiyan ng maayos. Ang kanyang tiyan ay lumaylay at ang kanyang bituka ay hindi gumagana. Siya ay nagtatae ng higit sa 10 beses sa isang araw at siya ay lubhang na-dehydrate. Naisip ni Tristan na mas mabuti pang mamatay na lang siya kung magpapatuloy ang ganitong kondisyon. Tay, ano ang sabi ni Dr. Yo? Nakahanap ba siya ng lunas? Nag-aalalang tanong ni Tristan habang nakatingin kay Abel. Damn it. Anong imperial doctor? Mas masahol pa siya sa tambak ng shitty, isa lang siyang basura na nangingisda ng katanyagan at papuri. Talagang sinabi niya na hinahatulan ka ng galit ng langit at na-diagnose na may sakit sa pag-iisip. Ipadala ka daw sa mental hospital. FC, bakit hindi siya pumunta at mamatay? Noong una, akala ni Tristan ay may pag-asa pa siya. Nang marinig niya yon, nahulog siya at napaupo sa lupa. Sa sandaling ito, isang malakas na dagandong ang narinig mula sa labas na parang may gumuho. Kumakbo ang mga Coleman na iyon upang suriin ang sitwasyon. Dahil dito, nakita nilang pinunit ng kanilang Grand Elder ang isang peking bundok dahil sa galit. Grand Elder, anong nangyari? Tanong agad ni Wesley. Sobrang galit ako. Nagpakawala ng malakas na dagandong ang Grand Elder, saka lang niya sinabing na bluff pala ang brat sa Stormers ng Michigan noong nakaraan. Wala namang kalahating immortal. Ang lahat ay isang mapanlin lang na ilusyon lamang at nahulog ako dito. Ang iba sa mga Coleman ay natulala. Pagkatapos sinabi ni Abel, hindi tama, hindi ba pinatay ng brat na iyon si Carlos?
Sumagot ang Grand Elder, ako mismo ay pumunta sa Sky Mortals at tinanong ang Solar Guru. Paano kaya siya nagkamali? Na si Carlos mismo ay nasa bingit ng kamatayan, namatay siya sa katandaan. Kristen, sundan mo ako sa California bukas. Mayroong Triangle River Delta Medical Exchange sa California at isang walang katulad na figure ang naruroon. Tiyak na mapapagaling niya ang iyong karamdaman. Pagkatapos nito, ako mismo ang papatay sa bastos na iyon. Tanong ni Tristan, Grand Elder, nalaman mo na ba kung sino ang taong iyon? Malamig na sinabi ng matanda, isang walang kwentang manugang sa California, Alex Rockefeller. Ang iyong sakit ay malamang na may kaugnayan sa kanya. Kabanata 907. Walang kwentang manugang. Ang ilan sa mga Coleman ay natigilan. Naisip nila ang tungkol sa kasal ni Daya sa lugar ng mga Stormers ng Michigan noong araw na iyon. Si Alex ay nagpatawag ng 10 milyong kidlat gamit ang kanyang kamay at maaaring sakupin ang buhay at kamatayan ng mga tao sa isang sandali na para bang siya ay isang Diyos na bumababa mula sa langit. Paano may tutumbas ang gayong pag-iral sa tatlong salitang walang kwentang manugang? Smack! Naghagis ng dokumento ang Grand Elder sa harap nila. Tingnan mo ito para sa iyong sarili. Lahat ng impormasyon ni Alex ay nakasulat dito. Ang manugang ng mga assets. Ang inabandonang anak ng Rockefeller. Isang walang kwentang basura na hindi man lang makatulog sa kanyang asawa matapos ikasal. Kamakailan ay pinalayas siya ng kanyang biyenan sa kanilang bahay at pinilit siyang makipagdiborsyo. Ang bawat impormasyon tungkol dito ay nagpabago sa pananaw ng karamihan. Bilang royalty, lahat sa pamilya Coleman ay superior. Kahit na sila ay mga tagapaglingkod ng mga Coleman, hindi sila posibleng mahulog sa ganoong kalagayan. Ang taong ito ay isang basura sa mga basura, isang talunan sa mga natalo. Di man Ito ang uri ng walang kwentang basura na nanalo sa puso ni Daya. Tinakaw ang aking pogen at pinakain ako ng 16 na kilong putik sa isang araw. Iniling ko kay Susako na patayin ang lalaking ito dati. Kung ganoon, maaaring nahulog si Susako sa kanyang mga kamay. Paano? Puputukan ko ang lalaking iyon. Hindi makapaniwala si Tristan sa sariling mga mata. Ito ang taong sinira ang kanyang pogen at ginawa siyang purong paghihirap na tulad nito. Ano ang nagbigay sa kanya ng karapatang gawin ito? Nararapat ba siya? Sa sandaling ito, pakiramdam ni Tristan ay nababaliw na siya. Siya ang pinakabatang Earth expert sa Amerika at ang magiging Grandmaster. Totoo ba ang impormasyong ito? Bahagyang naghinala si Abel. Grand Elder, kahit na hindi natin pag-usapan ng tungkol sa pagkamatay ni Carlos sa katandaan, nakita namin ito ng aming mga mata noong panahong iyon. Malubhang nasugatan si Third Uncle matapos tamaan ng kidlat ng brat na ito. Ang ilang mga disipulo ng mga Coleman ay tinamaan din ng kidlat. Umuso ang Grand Elder. Ano bang alam nyo guys? Ang magic cultivation at martial arts ay dalawang magkaibang larangan. Sino ang nakakaalam kung saan natuto ang brat na iyon ng mga baluktot na pangkukulam at gumawa ng ganoong poster? Ang matandang umutot na si Jerome ay nahuli sa kanyang ilusyon. Ang tinatawag na pagtama ng kidlat ay isang smokescreen lamang. Isipin mo, sino sa tingin mo si Carlos? Isa lamang siyang namamatay na tao na ang kalahati ng kanyang mga paa ay tumuntong sa Netherworld. Sa sandaling ginamit niya ang kanyang tunay na kapangyarihan, maaaring siya ay namatay. Sa makatuwid, tiyak na ginamit niya ang mas mababa sa 10% ng kanyang mga kapangyarihan noong ginawa niya ang kanyang paglipat noong panahong iyon. Pero kahit na ganoon, nagdura rin ng dugo ang brat na iyon matapos siyang bugbugin. Sa pagsasalita tungkol sa kanyang sarili, ang isang marangal na Grandmaster ay talagang natakot sa isang walang kwentang basura. Sobrang nakakahiya. Pupunta tayo sa California bukas. Gusto kong mauwi sa dugo ang buong pamilya niya. Kung hindi, hindi ko maalis ang galit sa aking dibdib. Kung nakita ni Wallace na kalalabas lang ng tirahan ng mga Coleman, ang eksenang ito, mamamatay siya sa pag-aalala ngunit sa kasamaang palad ay hindi niya ito nakita. Si Richard Asteris. Hapon noon sa Maple Villa. Bumalik si Hailey mula sa salon. Alam niyang nasa bahay si Alex kaya't nagbalik siya ng maraming pagkain para makasama siya ng tanghalian. Sa sandaling ito, umalis na sina Brittany, Maya at Holly sa California at pumunta sa Michigan. Napakahalaga ng kanilang misyon. Kailangan nilang gumawa ng karagdagang pagpaplano at mga plano sa promosyon para sa produktong pangtanggal ng peklat na ilulunsad sa lalong madaling panahon.
Maliban doon, kinailangan nilang masusing i-follow up ang taya ng disfigured celebrity na si Stephen Hendricks. Ayon sa feedback na natanggap mula sa marketing department, ang Instagram advertisement ni Daya ay naging viral ang Lush Scar Removal Cream bago ito inilunsad sa merkado. Maraming tao ang nag-iwan ng mga komento sa kanilang opisyal na Instagram account na gustong malaman kung paano nila mabibili ang produkto at ang tiyak na oras ng paglulunsad nito sa merkado. Sa kasamaang palad, ang produktong pangtanggal ng peklat na pinlano ni Brittany ay ginawa para sa high-end na merkado. Ang mga normal na tao ay talagang hindi makabili nito sa ngayon. Bro, bilib talaga ako sa nanay mo. Ang Lush Cosmetics ay kumalat sa buong Amerika sa napakaikling panahon. Kahit ilang kalapit na bansa ay alam din ang tungkol sa produkto. Umabot na sa waiting list ang orders ko dito sa 300,000, sabi ni Hailey sa sobrang tuwa. Maaaring sabihin na ang Lush Cosmetics ay nakatadhana na maging isang milestone sa industriya ng skincare na naabutan kaagad ang iba pang mga tatak. Dahil sa mataas na presyo ng mga produkto nito, ito ay naging simbolo ng katayuan sa mas mataas na uri ng lipunan. Umiti si Alex pero hindi niya tinuloy ang topic. Sa halip, tinanong niya, bumalik ba si Charles? Narinig siya ni Hailey at tahimik na nakipag-eye contact sa kanya. Sa isang tingin lang, alam na nilang dalawa kung ano ang nangyayari. Oo, sa araw na iyon. Magmadali kang bumalik. Paano si Zach Carter? Nakahiga siya sa ospital. Kumuha kami ng nurse para bantayan siya. Ayaw siyang pakialam ng biyenan ko. Bumalik si Zach para tingnan sandali at saka umalis ulit. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 908. Tumanggo si Alex. Itinuring na ang resultang ito ay nauwi sa kasiyahan at kasiyahan ng lahat. May pumasok habang kumakain. Matapos tingnan ay nagulat si Hailey. Ang tao ay talagang si Dorothy. Kumunat ang noo niya dahil hindi niya gusto ang babaeng ito. Gayunpaman, nagsimula siyang ngumiti pagkatapos. Sabi niya, long time no see, Miss Sex. Mukhang mas nourished kapag katapos ng diborsyo. Nakahanap ka na ba ng iba? Bakit ka napunta sa lugar ng iyong dating asawa? Pero mukhang hindi ka namin tinatanggap dito. It would be very nice if my sis-in-law is to see you, the ex-wife, entangled with your ex-husband. Hindi mo ba naisip? Malamig na sinulyapan ni Dorothy si Hailey. Biglang naramdaman ni Hailey ang panlalamig sa buong katawan niya. Kaya lalo siyang kinaiinisan. Pagkatapos ay sinabi niya, paano ka nakapasok? Sabi ni Dorothy, tanungin mo siya. Ex-wife niya ba ako? Sa sandaling iyon, nagalit si Hailey. Naghiwalay na kayong dalawa. Sino ka sa tingin mo kung hindi ka niya dating asawa? Kahit anong tingin ko sa pamilya mo, hindi ka natutuwa sa paningin ko. Lahat kayo snob. Dati ayaw mo sa kapatid ko na walang pera o kakayahan, ngayon na alam mo na mayaman siya at pumunta ka na dito para asarin siya. Noong nakaraan, ang iyong ina at ngayon ay ikaw. Bakit mo ginawa ang mga bagay na iyon kung alam mong aabot sa ganito? Anyhow, ikaw din ay isang CEO sa iyong sarili, hindi mo ba may liligtas ang ilang mukha para sa iyong sarili? Subukan mong kumilos muli, naniniwala ka bang hihilingin ko sa aking Charles na kanselahin ang pakikipagtulungan sa iyong kumpanya? Tapos ka na ba? Please lumabas ka kapag tapos ka na. Walang pakialam na sabi ni Dorothy. Ano ang sinabi mo? Tumalon si Hailey. Sa huli, pinigilan siya ni Alex. Hailey, bumalik ka muna. Kakausapin ko siya. Binalaan siya ni Hailey. Kung gayon, hindi ka dapat maging tanga. Kapag nakamove on ka na, huwag ka nang babalik sa kanya. Huwag mong sirain ang puso ni Waltz. Pagkaalis ni Hailey, mahinang umungol si Dorothy. Nag-aalala talaga siya sa'yo. Tumayo si Alex at hinawakan ang braso niya. Miss, bakit ka nandito? Sino ang asawa mo? Ako ang iyong dating asawa. Inilibot niya ang kanyang mga mata. Maliwanag, ang mga salita ni Hailey ay naiirita pa rin sa kanya. Galit niyang sinabi, magpakasal ka ulit. Gusto kong magpakasal muli ngayon. Natigilan si Alex. Ha? Ano ang sagot na ito? Ayaw mo bang gawin iyon? Hindi, ito lang. Ang panganib ay hindi pa naaalis. Sa tingin ko, excuse mo lang yan. Kung hindi pa naaalis ang panganib, bakit mo hinayla ang walang hiyang babaeng doktor na iyon para maglibot-libot sa mga kalsada? Ang CEO ng Thousand Miles Conglomerate ay nakatira pa rin kasama mo. Hindi ba't nasa panganib din sila? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Alex.
Ikaw. Mali ang pagkakaintindi mo. Sagot ni Dorothy, nakita ng nanay ko na hinahalikan ka ni Cheryl Coney kahapon ng sarili niyang mga mata. Dapat ko bang dalhin ang aking ina upang harapin ka? Hindi nakaimik si Alex. Nalungkot din ang ekspresyon niya. I'm sorry, Dorothy. Bakit hindi? Tumahimik ka. Biglang sigaw ni Dorothy. Inabot niya ang mga kamay niya para hawakan ang mukha nito at hinalikan sa baba. Ah, hindi iyon halik. Nanginginig sa sakit si Alex. Napakagatlabi si Dorothy sa kanyang baba na nagsimulang magdugo. Sumipsip pa siya ng isang bibig ng dugo mula sa kanya. Sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay napupuno ng luha, may dugo sa sulok ng kanyang bibig. Napahawak siya sa kanyang dibdib at sinabing, naaalala mo pa ba ang marriage certificate na iyon? Hindi kita kayang iwan. Gusto ko lang sabihin sa iyo, ito ang utang mo sa akin. Sa tuwing may ibang babae ka, isa na namang punyal na tumutusok sa puso ko, naiintindihan mo ba? Mamamatay ako sa pagsaksak ng napakaraming punyal. Napatulala si Alex. Akala niya nandito siya para makipag-showdown para hindi na sila magkita pa. Hindi niya akalain na isa itong sampal sa pulso. Natouch siya kaya napaluha na siya. Smack! Naglabas si Dorothy ng isang mangkok na parang gumagawa ng magic trick at inilagay ito sa mesa. Isa itong mangkok ng kanin. Ako ang nagluto nito para sa iyo. Kainin mo. Matapos itong titigan ay napatulala si Alex. Ang mangkok ng kanin na ito ay naglabas ng isang malakas na rush ng essence. Ito. Ito ang butil na itinanam mo sa palayok noong nakaraan. Huli ko itong nilinang. Ito ay kamanghamanghang, ito ay lumago ng napakabilis. Kumain ako, ang sarap. Kabanata 909. Isa itong mangkok ng espiritual na kanin. Bahagyang nagulat si Alex. Naalala ang mga butil na itinanam sa palayok ng bulaklak noong panahong iyon, nakita niya itong umusbong ngunit pakiramdam niya ay medyo mabagal ang paglaki. Hindi bababasa, ito ay mas mabagal kaysa sa panahon ng paglago ng may yellow octagon na bulaklak. Namumulaklak ang may yellow octagon na bulaklak sa loob ng isang gabi. Isang linggong itinanam ang palay bago tumubo ang unang butil. Sa kanyang sorpresa, si Dorothy ay talagang nagpatubo ng napakaraming espiritual na butil pagkatapos niyang hayaan siyang kunin ito pabalik para sa paglilinang. Ito ay talagang isang espiritual na butil. Higit pa rito, batay sa memorya na minana mula sa Ultimate Book of Medicine, ang espiritual na butil na ito ay hindi mababa, ito ay ang espiritual na butil ng 3 kapigatian. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na ang ganitong uri ng espiritual na butil ay nagtipon ng kakanyahan ng langit at lupa pati na rin ang kapalaran ng mortal na kaharian. Hindi katanggap-tanggap ng langit at lupa, ang banal na kapigatian ay tiyak na dadalhin dito. Higit pa rito, ito ay 3 banal na kapigatian. Sa madaling salita, ang mga espiritual na butil na ito ay pag-iral na nakaligtas sa 3 banal na kapigatian. Hindi alam ni Alex kung ang alamat sa Ultimate Book of Medicine ay kapanipaniwala o marahil ay nakita niya ito ng mali. Gayunpaman, ang densidad ng kakanyahan na lumabas mula sa mangkok ng espiritual na bigas na ito ay nagpaginhawa sa kanyang buong katawan. Sarap na sarap siya sa paghinga nito. Asawa, paano ka nagtanim ng napakaraming butil sa napakaikling panahon? Tanong ni Alex. Ito ba ay tinatawag na espiritual na bigas? Tinusat ni Dorothy ang kanyang mga mata. Oo, ito nga. Halika, maupo ka. Sabihin ko sa iyo, ang bigas na ito ay napakabihirang. Ito ay isang tunay na kayamanan. Ang mga martial practitioner ay makakatanggap ng hindi inaasahang epekto pagkatapos itong ubusin. Ikaw, magkano ang nakain mo? Anong pakiramdam mo? Tanong agad ni Alex. Sumagot si Dorothy, kumain ako ng isang maliit na kalahating mangkok nito. Pero, maliban sa bango nito, wala akong nararamdaman. Agad hinawakan ni Alex ang balingkinitan niyang kamay at ginamit ang essence para tingnan ang aura niya. Bilang isang resulta, ito ay naging normal. Walang kahit nakititing na pagbabago-bago sa asensya na parang nawala ng walang bakas. Siya ay labis na nadismaya. Sa pagtingin kay Dorothy, nagulat siya habang iniisip anong uri ng matigas na pangangatawan mayroon si Dorothy. Paanong ang isang kasing gandang tulad niya ay hindi makakalap ng kaunting espiritual na kapangyarihan? Kahit na ang isang baboy ay dapat na lumaki ng kaunti pagkatapos kumain ng kalahating mangkok ng kanin ng 3 kapigatian. Parang naiirita si Dorothy sa kanyang titig. Ano ito?
Nagsisimula ka na bang ayawan sa akin? Sagot agad ni Alex, hindi paano ako. Matutulungan mo akong mapalago ang maraming espiritual na butil na ito, iyon ang magiging pinakamalaking tulong sa akin. Pumuso si Dorothy at sinabing, bilasin mo at kainin ito habang mainit. Oo naman. Ang kakanyahan ay sumengaw kapag ito ay iniwan ng masyadong mahaba. Kanin lang ang inubos agad ni Alex na walang ulam. Inubos niya ang buong mangkok ng espiritual na kanin. Naramdaman niyang umaapaw ang diwa sa kanyang bibig, may bango sa kanyang mga ngipin at labi. Matapos itong ubusin, ang tumatagos na asensya sa kanyang tiyan ay agad na na-convert sa isang purong pinagmumula ng espiritual na kapangyarihan na pumipintig sa kanyang mga panloob na organo. Si Alex ay hindi nang ahas na magantala kahit kaunti nang sinimulan niyang i-activate ang force sa kanyang katawan. Matapos ay circulate ang force sa kabuuan ng kanyang energy core, ang makapangyarihang spiritual power na binago ng spiritual rise ay dahan-daang hinihigop ng kanyang katawan. Gayunpaman, isang anomalya ang biglang nangyari sa sandaling ito. Sa isang putok, ang Talgish bead sa kanyang upper energy core ay talagang nagising. Pagkatapos nagsimula itong sumipsip ng espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan. Ano ba? Naiinis na sabi ni Alex. Paano ito naging troll? Ito ay lumabas upang agawin ang diwa ng sinaunang Oy Underwood Club sa pamamagitan ng pagsipsip nito sa huling pagkakataon. Fine, napakalaki ng spirit power last time para sa kanya. Walang pakialam si Alex kung inagaw ito. Kung hindi lang nito inagaw ay nahihirapan na siya. Gayunpaman, kayang tiisin ng kanyang katawan ang kapangyarihan nitong espiritual na bigas. Inagaw pa nito sa kanya ang ganoong bagay. Napakawalan diyan ng butil. Damn it. Beastard. How dare you agawin ito sa akin? Si Alex ay galit na pinatakbo ang force sa kanyang katawan upang agawin pabalik ang kapangyarihan ng espiritual na bigas. Gayunpaman, napagtanto niya na hindi siya katugma sa walang kahihiyang butil. Sa tuwing siya ay sumisipsip ng espiritual na kapangyarihan ng kaunti, ang walang kahihiyang butil ay hihigit ng 10 beses. Maaari lamang niyang makuha ang natitirang espiritual na kapangyarihan. Beastard. Paano ako matatalo sa ganyang troll? Gustong umiyak ni Alex pero walang luha. Kabanata 910. Sa sandaling ito, ang espiritual na kapangyarihan ay natangay na. Tinitigan niya ang kanyang upper energy core na may panloob na paningin upang suriin ang kondisyon ng butil. Pagkatapos napagtanto niya na parang nabawasan ng kaunti ang mga nagsasalubong na bitek sa butil. Kanina kitang-kita niya na orihinal na mayroong isang napakalaking bitek na may hugis ng numerong 2 sa gitna ng butil. Gayunpaman, ngayon ang bitek ay naging mas maliit at mas magaan. Para siyang nawala sa pag-iisip. Ito ay isang nasirang butil lamang, ngunit maaari itong magkaroon ng napakahimala na kakayahan. Ano kaya ang mangyayari kung ito ay ganap na maayos? Nagsimula siyang umasa dito ng kaunti. Kung lagi siyang makakain ng ganitong uri ng espiritual na bigas, dapat na mas mabilis ang paggaling. Nang imulat niya ang kanyang mga mata at napagtanto niyang nalinis na ang mga plato sa mesa. Umiga si Dorothy sa sofa sa sala at nakatulog. Lumapit si Alex sa kanya. Pagtingin sa malarosas nitong labi, tahimik niya itong hinalikan. Nagising siya sa halik. Dahan-dahang bamuka ang kanyang mapupulang labi, naglalabas ng bango. Ang kanyang mga payat na braso ay nakaunat ng tamad na nakasabit sa leeg ni Alex. Sa sandaling iyon, binuhat siya ni Alex at sinugod sa kwarto. Gayunpaman, umiling si Dorothy. Hindi komportable para sa akin ngayon. Nang marinig ito, agad na nawala ng lakas si Alex. Naglagay siya ng isang pagkukunwari na parang wala siyang pakialam. Ayos lang. Kakayanin ko. Sumagot si Dorothy, mas mabuting tuparin mo ang iyong pangako. Hindi ka maaaring lumingon at maghanap ng ibang babae. Ayoko. Bahagyang tumango lang si Dorothy. Alam niya na magiging maayos pa rin na sabihin ang mga bagay na tulad ng 1 beses o 2 beses. Magiging counter-effective kung sasabihin niya ito ng sobra. So, iniba niya ang topic. Sinabi mo na ang panganib ay hindi pa naalis ngayon. Anong klaseng kalaban ang kinakaharap mo? Kaya kung suportahan ka sa likod mo, kailangan mo ba ng tulong ko? Naisip ni Alex ang muling pagpapakasal na binanggit niya kanina pero hindi pa talaga ngayon. Kaya tumingin siya sa kanya at sinabing, Dorothy, ano man ang sasabihin ko sa iyo ngayon, kailangan mo lang malaman ito sa iyong sarili. Hindi ko gustong malaman mo ito noong una, baka mag-alala ka sa akin.
Ngunit ngayon ay talagang hindi ang tamang oras para sa muling pag-aasawa. Natatakot ako na baka nasa panganib ka. Ikaw ang pinakamalaking kahinaan ko. Kung mahuhuli ka ng kalaban, tapos na ako. Kaya kailangan mong protektahan ang iyong sarili. Oo nga pala, may gintong perlas sa kwintas ng perlas ng iyong ina. Tanggalin mo at isuot mo sa sarili mo. Kaya ka nitong protektahan. Huwag mo akong alalahanin. Kaya kong protektahan ang sarili ko. Bueno, ang aking ama ay hindi isang ordinaryong tao, siya ay isang grandmaster na may parehong martial at magic cultivation. Hindi pa siya dapat patay. Ang string ng pearl necklace ng nanay mo ay isang mystical tool na nilikha niya. Ito ay may epekto ng pagprotekta sa may-ari nito. Nanlaki ang magagandang mata ni Dorothy sa sobrang gulat. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumahimik, sinabi niya, kaya ang iyong kaaway ay isang pag-iral na higit na dakila kaysa sa isang grandmaster. Sumagot si Alex, siguro, ito ay isang napakalakas na puwersa. Umanggo si Dorothy. Naiintindihan ko. Hindi alam ni Alex kung gaano ang naunawaan ni Dorothy, ngunit sinabi niya na babalik siya at maglilinang ng mas maraming espiritual na butil dahil kapakipakinabang sa kanya ang espiritual na bigas. Si Richard Asteris. Lumipas ang araw ng ganoon lang. Sa susunod na araw, ang Triangle River Delta Medical Exchange ay opisyal na gaganapin sa Multipurpose Hall ng California Trading Center sa alas 9:30. Alas 8, pinaandar ni Cheryl ang kanyang BMW sa Maple Villa para sunduin si Alex. Umupo si Phoebe sa likurang upuan na may pagtatampo na mukha habang paminsan-minsan ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. She said to Cheryl, pag nagkita tayo mamaya ng B-Star na Rockefeller na yan, bawal kang tulungan. Kailangan kong kagatin ang laman niya. Naaalala ang kanyang sarili na nakahiga sa lupa upang tumahol na parang aso noong nakaraang araw, simple lang siya. Naiinis na malapit na siyang sumabog sa galit doon at pagkatapos. Kung ang balita ng unang pinakamayamang anak na babae ng Michigan na nakahandusay sa lupa at tumatahol na parang aso at kailangan pang tawagin ng isang lalaki na kanyang Panginoon ay maaapektuhan, ang reputasyon at kinabukasan ng kanyang ama ay maaapektuhan. Siya, si Phoebe Larsen, ay mas mabuting huwag nang lumabas ng kanyang bahay sa hinaharap at palitan kaagad ang kanyang pangalan ng Doggy Larsen. Kakaiba ang ekspresyon ni Cheryl. Kailangan mo ba talagang maging mabangis sa pagkagat ng isang subo ng laman sa kanya? Hindi ka ba natatakot na tahol ka ulit niya na parang aso? Natigilan si Phoebe sa sandaling iyon. Galit siya nitong nakaraang 2 araw, sa totoo lang hindi niya naisip ang napakabigat na problemang ito. Kabanata 911. Naisip ni Phoebe na ayos pa rin ito dahil natuto siyang humiga sa lupa at tumahol na parang aso sa bahay ni Cheryl. Kung si Alex ang magpapagawa sa kanya sa labas, tao pa kaya siya. Sa sandaling iyon, ang kanyang galit na namumuo nitong nakaraang 2 araw ay parang binuhusan ng isang balde ng malamig na tubig. Nakaramdam siya ng matinding pagkalito at panlulumo habang sinabi niya, Cheryl, kakaiba ang lalaking nahanap mo. Anong klaseng dark arts of forced hypnosis ang ginamit niya? Cheryl, kailangan mong maging mapagbantay. Paano kung i-hypnotize ka rin niya para habarin ang iyong damit at matulog sa kanya kahit ano paman? Ano ang dapat mong gawin pagkatapos? Gayunpaman, nakita niya talaga si Cheryl na may sabik na ekspresyon. Sa sandaling iyon, hindi siya nakaimik habang kinukusot ang sulok ng kanyang bibig. Wow, Cheryl, talaga. How could I realize it all this while, you're such a pervert? Dahil ba tumatanda ka na, matured ka na at tumutulo pa doon? Labis na napahiya si Cheryl. She retorted, anong pinagsasabi mo? Ikaw ang nag-mature. Noon sa dorm room, who's the one holding her laptop and watched those kinds of short videos, and even climbed up to my bed while sleep talking? Hindi. Siya nga pala, ang lalaking guro na nagustuhan mo noon ay parang nagdroga ng babaeng estudyante at pinilit na gawin iyon kahit ano paman. Hindi pa rin siya pinakawalan. Nang marinig ito ni Phoebe ay agad niyang tinakpan ng kanyang mga kamay ang kanyang tenga. Huwag mo nang sabihin. Sumuko ako, okay. Nakarating na sila sa entrance ng Polong Maple Villa habang nag-uusap sila. Bago pumunta dito, tinawagan ni Cheryl si Alex. Kanina pa sila hinihintay ni Alex sa malaking gate. Sumakay na siya sa passenger seat nang dumating si Cheryl. Matapos silipin si Phoebe sa rearview mirror, napagtanto niyang mabangis ang tingin ng babae na para bang lalamunan siya nito. Sa sandaling iyon, malamig siyang ngumuso. MS.
Opisyal, maaari ko bang malaman kung ano ang pagkakaiba ng iyong nagsasalitang boses sa iyong umuutot na tunog? Parang pusa agad si Phoebe na naapakan ng buntot kaya napasigaw siya, B-starred ka. Hindi ko pa nasettle ang score at ngayon ay nagkukusa ka at sinusubukang pumili muli ng laban. Sa tingin mo ba talaga natatakot ako sa'yo? Ikaw ang parang umuutot at tumatay kapag nagsasalita at ang baho ay hindi matiis. Hindi ko talaga maintindihan, Cheryl. Ano ang nagustuhan mo sa lalaking ito? Isa lang siyang hooligan sa akin. Umiling si Cheryl. Nakikita niyang nagtatalo ang 2 taong ito sa tuwing nagkikita sila, hindi niya rin alam kung ano ang gagawin. Hindi rin naman galit si Alex. Hooligan man ako o hindi, hindi importante. Ang mahalaga, titingnan ko ang iyong takdang aralin mula sa araw na iyon. Natigilan si Phoebe. Anong takdang aralin? Tumawa si Alex. Ang bilis mo bang nakalimutan? Tumahol na parang aso, syempre. Halika, tumahol ng 2 beses para sa akin. Tingnan natin kung magkatulad o hindi. Sumabog sa galit si Phoebe habang nakadilat ang mga mata. Gayunpaman, nagsimula siyang tumahol ng hindi mapigilan sa susunod na segundo. Woof! Woof! Ubod! Napatulala siya. Bakit naging ganyan na naman siya? Ay ikaw, demonyo ka, ano na naman ang ginawa mo sa akin? Kumunat ang noo ni Alex at sinabing, it doesn't sound like it. Mukhang hindi mo natapos ng maayos ang iyong takdang aralin. Dahil ba sa hindi mo ginawa ito habang nakikipag-ugnayan sa mga aksyon? Paano ito? Itaas ang isa mong paa at kumilos na parang asong umiihi pagkatapos ay subukang tumahol muli. Eh anong pinagsasabi mo? Dahil sa kahihiyan, sabog na sa galit si Phoebe. Gayunpaman, hindi nagtagal na pagtanto niya na talagang itinaas niya ang isang paa niya ng mataas na para siyang inaalihan. Woof! Woof! Ubod! Ito ay kawili-wili ngunit wala pa rin doon. Dahil ba may damit ka? Dahil ang tunay na aso ay hindi nagsusuot ng anumang damit, bakit hindi mo ito habarin at tumahol muli ng 2 beses? Sa sandaling sinabi niya ito, ang buong katawan ni Phoebe ay nanginag sa takot. Dali-dali niyang niyakap ang sarili at sumigaw, I swear I'll definitely kill you if you ever dare to do that to me. Nagmamadali ring sinabi ni Cheryl, Alex, wag mo nang gagawin. Patawarin mo na lang siya para sa akin, please. Umiti ng nakakaloko si Alex. Nagbibiro lang ako. Huwag mong seryosohin. Gaya ng inaasahan, hindi siya gumamit ng anumang mental power nang sabihin niya ang huling pangungusap. Nakahinga ng maluwag si Phoebe. Gayunpaman, idinagdag ni Alex, kung hindi mo aaminin na natalo ka, hindi ko masasabi ng sigurado kapag nagising ka bukas, maaaring matagpuan mo ang iyong sarili na nakahandusay sa mga lansangan sa ilang kadahilanan. Tiyak na mas panabik iyan kaysa sa pagtahol na parang aso. Namutla ang mukha ni Phoebe. Isa kang demonyo. Tumingon si Alex at tinitigan ang lalong pangit nitong mukha. Nakangiti niyang sabi, tawagin mo akong master. Matagal silang nagkatitagan ng 2. Tawag. I pre. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 912. Sa wakas, inamin ni Phoebe ang isang nakakahiyang pagkatalo. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sumigaw ng isang salita, guro. Nang marinig ni Alex ang salitang master mula sa kanya, hindi na niya sinasadyang pahirapan siya. Kahit papaano ay hindi naman siya mahalaga kay Phoebe. Nang makita ang kanyang mayabang na mukhang isang mapagmataas na paboril, hindi niya napigilan ang paglalaro sa kanya. Makalipas ang mahigit kalahating oras, narating ng sasakyan ng basement parking lot ng California Trading Center. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napakasikip na sa basement parking sa ganitong oras. Napakahirap maghanap ng parking spot. Sa wakas ay nakahanap na sila ng pwesto matapos maglibot ng mahigit kalahating bilog sa basement parking lot. Matapos buksan ng hazard lights, nagmaneho si Cheryl ng 3 metro pasulong at liliko na sana sa parking spot. Sa kanyang pagtataka, isang puting Maserati ang biglang sumugod sa mga sandaling ito at agad na pinapasok ang sasakyan sa harapan nito. Gayunpaman, nagmamadali ang driver na agawin ang parking spot nang hindi na kontrol ng maayos ang distansya. Ang kaliwang bahagi ng katawan ng sasakyan ay bumangga sa nakatalikod na BMW ni Cheryl. Bang! Napatalon si Cheryl sa gulat. Agad niyang inapakan ang brake pedal at tinitigan si Alex na may pagtataka sa mga mata. Ay! Nabangga ko lang ang kotse ng isang tao.
Nag-scroll pababa si Alex sa power window ng sasakyan at tumingin sa labas. Sinabi niya, hindi mo natama ng kotse ng ibang tao, ngunit natama nila ang sa iyo. Sabi ni Phoebe, mukhang Maserati. Bago niya natapos ang kanyang pangungusap, isang dalaga na nakasuot ng isang pares ng itim na salaming pang-araw at puting dayami na sombrero ay nagmamadaling bumaba mula sa upuan ng driver. Nang makita ang isang bunganga na nilikha sa kanyang sasakyan mula sa banggaan, nagalit siya sa sandaling iyon. Tinuro niya si Alex at sumigaw, lumabas ka. Damn bastard, lumabas ka sa kotse. Marunong ka bang magmeneho? Nahuli ba ang mga mata mo sa pagitan ng sarili mong puwet? Nakasuot ng disente ang babaeng ito ngunit iba ang sinabi ng kanyang mga kilos. Kailanman ay hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng ganoong kahihiyang inner quality kapag sinimulan niyang pag-alitan. Kumunat ang noo ni Alex at sinabing, mind your manners. Isa pa, ikaw ang nakabangga sa sasakyan namin. Galit na galit ang babae. Itinaas niya ang kanyang paa at sinipa ang BMW ni Cheryl. Ang pinto ng sasakyan ay agad na bumagsak na may bunganga. Panay ang sigaw niya sa kanila. FC. Pasensya ka na, ano yon? Bumaba ka na. Matapos masulyapan ang bunganga sa pintuan ng kotse, nilainggan ni Alex ang babae at malamig na sinabi, hayaan mo akong sabihin sa iyo ngayon, ikaw ay nasa malaking problema. Sa sandaling ito, naunang bumaba ng sasakyan si Phoebe. Galit niyang sinabi, hindi ka ba hindi makatwiran? Ikaw ang nangagaw ng parking spot natin, ikaw ang nakabangga ng sasakyan natin. Ngayon sinipa mo pa. Kaano ka ba ka-barbaric? Ikaw ang barbaric BT. Malakas na pagmumura ng babae sabay taas ng kamay at hinampas sa mukha si Phoebe. Ang kanyang makatarungan at makinis na mukha ay agad na namamaga na may tatak ng palad. Napatulala si Phoebe sa sampal na iyon. Anak siya ng mayor, kailan pa siya nasampal ng ganito? Kakababa lang din ni Cheryl ng sasakyan. Nang makitang sinampal si Phoebe, wala siyang pakialam sa kanyang sasakyan at nagmamadaling sumugod. Bakit mo siya sinaktan? May batas pa ba dito? Tinatanong mo ako kung may batas. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ako ang batas. Nakaramdam ng selos ang babae nang walang dahilan nang makita ang dalawang babaeng bumaba sa BMW na ang isa ay mas maganda kaysa sa isa. Siya ay may isang ordinaryong mukha. Siya ay dumaan sa ilang mga plastic surgery ngunit walang gaanong epekto sa kanya. Kailangan niyang umasa sa pagbibihis kapag lumabas siya kaya napakalaking pagkakaiba kumpara sa mga natural na kagandahan. Sa pagharap sa isang natural na kagandahan tulad ni Cheryl, siya ay nagkaroon ng matinding poot sa kanya. Sa pagkakataong ito, nagtaas siya ng kamay at sinampal si Cheryl. Kabanata 913. Sigaw ni Cheryl. Isa lamang siyang normal na doktor na hindi man lang marunong lumaban. Paano niya naiiwasan iyon? Sa sandaling iyon, natigilan siya. Siya subconsciously itinaas ang kanyang kamay, sinusubukang harangan ito. Smack! Isang sobrang malutong na sampal ang umalangaw-ngaw sa tenga ni Cheryl ngunit wala siyang naramdamang sakit. Matapos tingnang maigi ay nakita niyang ang may-ari ng Maserati ay hindi na malayang sinampal muna ni Alex na kabababa lang ng sasakyan. Untik na siyang tulala matapos bumangga ang katawan niya sa Maserati. Ibinaba ni Cheryl ang kanyang braso at tinitigan si Alex na may pasasalamat ngunit nakagalaw na tingin. Gayunpaman, agad niyang tinanong si Phoebe, Phoebe, kumusta ang pakiramdam mo? Ayos ka lang ba? Malamig ang mukha ni Phoebe habang umalog ang dibdib niya sa galit. Hindi niya napigil ang magsimulang manginig ng walang tigil. Sabi niya sa sobrang galit, I've never seen such a arrogant woman before. Gusto kong makita kung anong uri ng taga-suporta ang mayroon siya para sa pagkakaroon ng ganoong lakas ng loob na tawagin ang kanyang sarili bilang batas. Sa sandaling ito, bumangon ang dalaga. Nalaglag ang kanyang puting straw hat at baluktot din ang kanyang salaming pang-araw. Isang pares ng tila kakaibang mga mata ang nabunyag. Ang kanyang double eyelids ay sobrang laki at ang kanyang eyebags ay medyo lumubog. Sa isang sulyap malalaman ng isang tao na ang kanyang double eyelid surgery ay isang pagkabigo, ito ay hiwa ng masyadong malalim. Siya ay tumingin lalo na nakakatakot kasama ng kanyang malamig na mga mata na tila isang mabagsik na lobo sa oras na iyon. Tinuro niya si Alex at sinabi ang bawat salita, how dare you hit me? Alam mo ba kung sino ako? Magagawa kong mawala kayong lahat sa California nang walang hanggan sa isang salita lang. Hindi, kaya kung mawala kayong lahat sa mundong ito magpakailanman. Naniniwala ka ba? Umiling si Alex.
Umisi siya, hindi ako naniniwala. Samantala, sinabi ni Phoebe kung gayon alam mo ba kung sino ako. Nagdilim ang ekspresyon ng dalaga. Tigilan mo na ang pag-arte sa harap ko, batang babae. Wala akong pakialam kung sino ka. Nagmamaneho ka ng isang crappy BMW, ngunit naglakas loob kang magkunwaring kamangmangan sa harap ko. Malamang na binili mo itong BMW sa pamamagitan ng pagbebenta ng iyong mga katawan, tama ba? Ibenta ang iyong katawan upang makabili ng kotse, hindi nakakagulat na masakit ito. May sasabihin ako sa iyo. Lahat kayo ay nasa malalim na problema. Kahit nakunin mo ang lahat ng pera na iyong kinita sa pamamagitan ng pagbebenta ng iyong mga katawan, hindi mo kayang bayaran ang lahat. Smack! Isang tunog na parang paputok ang tumunog. Biglang sumulpat si Alex sa harapan ng dalaga at binigyan ito ng isang malakas na sampal hanggang sa lumipad ang kanyang sunglasses. Maging ang kanyang ilong ay naging baluktot. Ito pala ay peking ilong. Gayunpaman, paano magiging sapat ang isang sampal? Smack! 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 Bakit ba ang bango ng bibig mo? Hindi ba nagsipilyo ang iyong mga magulang noong bata ka pa? Smack! Smack! Ano ang magandang tungkol sa pagmamaneho ng basurang Maserati? Smack! Smack! Isang mukha na puno ng plastic surgery na mukhang isang halimaw, sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na lumabas at takutin ng mga tao? Smack! 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 Naglakas loob ka pang sampelan ang aking utusan. Tapos na ba kayo sa pamumuhay? Kung siya ay bugbugin, sa tingin mo ba hindi ko siya masasaktan mismo? Nakita ni Phoebe na patuloy na sinasampal ni Alex ang dalaga habang tinatanong ito. Matapos ang sandamakmak na retorika ng mga tanong, hindi na presentable ang mukha ng dalaga. Ito ay namamaga na parang meatball na may dugo ng tao, ang kanyang ilong at bibig ay puno ng dugo at ang hindi kilalang dami ng kanyang mga ngipin ay natanggal. Ang sarap sa pakiramdam ni Phoebe na panoorin ito, nakakagaan ng loob. Lalo na nang marinig niya ang huling apat na sampal ni Alex para sa paghingi ng hustisya para sa kanya, nabawasan pa ng kalahati ang panlulumo sa puso. Gayunpaman, nang sa wakas ay binanggit ni Alex ang tungkol sa paghagupit sa kanya mag-isa, nagalit muli ang babae habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Array. Kumapang ang dalaga gamit ang nanginginig na mga kamay. Galit na galit siya na malapit na siyang magkaroon ng endocrine disorder. Sumigaw siya, "Be-starred." Ako, si Bethany Mikkel, hindi pa ako nabugbog ng ganito. Ikaw ang unang mapahamak. Papalitan ko ang apelyido ko sa iyo kung makikita mo ang pagsikat ng araw bukas. Darating na ang asawa ko, wait and see. Tiningnan ni Alex ang oras, marami pa namang oras bago magsimula ang exchange meeting. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay. Oo naman. Pumunta at kunin ang iyong mga tao. Ilabas ang iyong pinakamakapangyarihang taga-suporta at ipakita sa akin. Tingnan natin kung makayanan niya ang isang sampal mula sa akin. Sa kaibuturan, takot ang dalaga na bugbugin ni Alex. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 914. Damn, first time kong makakita ng lalaking kayang manakit ng babae ng husto. Nangako siya na tiyak na sisirain niya ang buhay niya ngayon. Agad siyang tumawag. Hubby, nandito ako sa basement ng Global Traders Hotel mo. A brute disfigured my face, there are two bitches driving a crappy BMW as well. Bilisan mo at pumunta rito, kung hindi, kukunin mo ang bangkay ko mamaya. Narinig siya ni Cheryl. Ang kanyang asawa ay tila taga Global Traders Hotel. Kaya tinanong niya ang dalaga, ang asawa mo ay taga Global Traders Hotel. Nabaluktot ang ekspresyon ng dalaga habang pinapagalitan, Lil Bitik, to be frank with you. Ang asawa ko ang boss sa likod ng Global Traders Hotel. Paano naman? Natatakot ka ba ngayon? Ang mga taong tulad namin ay mga buhay na ang basurang tulad mo ay hindi kailanman makakalaban sa iyong buhay. Kung ikaw ay mataktika, magmadali at lumuhod, magpatira pa sa harap ko ng 100 beses. Kumunat ang noo ni Cheryl pero sobrang nag-aalala siya. Pamulong siya kay Alex, I heard that the boss of Global Trader Hotel isn't someone that could be messed with easily. Malaki ang kaugnayan niya sa puwersa ng underworld sa likod niya. Oh crap, magdadala kaya ang asawa niya ng grupo ng mga tao dito. Oh, tumakas tayo. Malumanay nang umiti si Alex. Hindi na kailangan. Kung hindi ko aayusin ang bagay na ito ng perpekto para sa iyo ngayon, tiyak na hindi ka pababayaan ng pangit na matandang hag na ito. Madali kang matatalo kapag hindi kita kasama.
Ang ganoong salita ay labis na naantig kay Cheryl na gusto niyang gantihan siya ng kanyang katawan. Gayunpaman, bahagyang umungol si Phoebe na nakatayo sa isang tabi. Anong ipokrito? Malamig na tinitigan siya ni Alex. So, nakalimutan mo na ang sakit pagkatapos gumaling ang sugat mo. Naniniwala ka bang papakainin kita ng tae na parang aso sa halip na tumahol sa susunod? Nanginig si Phoebe at hindi na siya naglakas loob na kutsain pa siya. Kaya pa niyang tumanggap ng kaunting tahol na parang aso. Kung talagang kailangan niyang matutong kumain ng tae na parang aso o kumain ng kahit anong kakainin ng aso, mababaliw siya. Para naman sa dalaga, si Bethany White galit na galit siya sa sandaling ito. Siya ay 30 taong gulang lamang sa taong ito, ngunit siya ay tinawag na isang pangit na matandang hag. Sisubog na ang baga niya sa galit. Naghintay siya. Kapag dumating ang kanyang asawa, ginigiling niya ang kanyang mga buto hanggang sa abo gamit ang kanyang sariling mga kamay. Whoosh! Hindi nagtagal, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may malaking tiyan na nakasot ang sumugod kasama ang 7 malalakas at malalaking bodyguard. Nang makita ng lalaking nakasot si Bethany, halos hindi niya ito makilala sa unang tingin. Nang makilala niya ito, bigla siyang nagalit. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at inutusan ang kanyang mga kampon. Ay pin down ng lahat ng mga taong ito. Sabi ni Phoebe, "Teka. Bakit hindi mo tanungin kung anong nangyari? Sino ang tama o sino ang may kasalanan?" Ang asawa ni Bethany ay tinawag na Matthew Mikhail. Tiningnan niya ito sa gilid at sinabing may malamig na ekspresyon, "Hindi ko na kailangan. Hanggat nandito ako, walang tama o mali, ngunit mayroon lamang kakampi o kaaway. Kunin sila." Nang magbigay ng utos si Matthew, agad na sinugod ng 7 bodyguard si Alex. Malamig nang umuso si Alex. Nang dumating ang kanyang boses sa mga tainga ng mga bodyguard, naramdaman nila na sila ay tinamaan ng isang bolt mula sa asol. Hindi, 10,000 makapangyarihang kidlat ang sumabog sa kanilang isipan. Nahihilo ang kanilang mga ulo dahil sa gulat, ang kanilang eardrums ay nakakaramdam ng matinding sakit. Ang lahat ng 7 tao ay lumuhad ng hindi mapigilan, hindi gumagalaw kahit isang pulgada. Hindi maintindihan ni Bethany ang dahilan. Nang makitang lumuhad talaga ang 7 bodyguard ng kanyang asawa sa harap nitong maldita na si Alex, agad siyang nagalit. "Kayo! Kayong lahat, bumangon na kayo! Kayong mga bangkos ng basura, ano ang silbi ng pagbabayad sa inyong lahat? Bilisin mo, baliin mo ang lahat ng paan nitong makong na ito." Habang nagsasalita siya, itinuro niya ang ilong ni Alex ng may labis na pagmamataas, "Bastard, you're so dead. Alam mo ba ang totoong pagkatao ng asawa ko? Siya ay isang senior executive ng Thousand Miles Conglomerate, isang sinumpaang kapatid ng Young Master na si Asher Storm of Thousand Miles. Kung ayaw mong magkapira-piraso, lumuhad ka at basagin ang lahat ng mga pamo ng mag-isa." Nais ni Alex na magpalipad sa kanya sa isang sipa noong una. Gayunpaman, nang marinig niya ang kanyang mga salita, medyo nabigla siya. Sinabi niya, "Ang Asher Storm mula sa Thousand Miles ay ang sinumpaang kapatid mo." Malamig na singgal ni Matthew. "Tama iyan. Natatakot ka ba ngayon?" "Uli na." Sagot ni Alex, "Sige, tawagan mo dito ang sinumpaang kapatid mo. Hihintayin kong pira-piraso niya ako." Kabanata 915. Nang makita ni Matthew ang 7 bodyguard na nakaluhod sa lupa, natarante siya. Ano ba ang nangyayari? Hindi kaya nabaliw na ang 7 bodyguard? Napatingin tuloy siya sa nanunuya na si Alex. Naisip niya, maaaring may ilang mga kasanayan ang taong ito. Mababahiran ang aking matayog na katayuan kung gagawin ko ito sa aking sarili, hindi ito katumbas ng halaga. Fine, dahil hinahanap mo ang sarili mong kamatayan, gagawin ko ang gusto mo. Agad niyang kinuha ang phone niya at tinawagan si Asher from Thousand Miles. Nagsalita siya sa isang papuri, "Bro Asher, ako ito, Matthew. Libre ka ba ngayon?" Ayon, sinaktan ng munting mongrel ang asawa ko at nabastos din siya sa'yo. Sa tingin ko ay bihasa siya. Sige, hihintayin kita sa Global Traders Hotel. Nang tawagin ni Matthew ang mukha niya ay may nakita siyang flattered. Pagharap niya kay Alex at sa iba pa pagkababa ng tawag ay agad na naman siyang naging mayabang. Malamig niyang sabi, "Asher from Thousand Miles will be here in 10 minutes. Huwag kang lumuhad kung maglakas loob ka." Umuso si Alex. Naniniwala ka ba na luluhod siya sa harap ko pagdating niya mamaya? Nang marinig siya ni Matthew, nagalit siya kaya natawa siya.
Brat, ayaw mo talagang bumigay lahat ng pag-asa, wala na. Naglakas loob ka bang hilingin sa hari ng underworld na lumuhod sa harap mo? May death wish ka talaga. Okay lang kung patay ka na, pero hihilahin mo rin ang dalawang magagandang babae na ito. Tumuwa si Bethany ng isang subo ng dugo. Marami sa kanyang mga ngipin ang natanggal at siya ay nagkaroon ng palatal air leak kapag siya ay nagsalita. At this moment she also chimed in. Hubby, hindi ba naghahanap ng massage ladies ang hotel mo? Sa tingin ko ang dalawang sisiw na ito ay medyo magaling, ang kanilang balat ay mukhang malusog at makinis. Gustong-gusto ng mga customer na hawakan ang mga ganitong uri ng mga sisiw. Ang buong serbisyo ay maaaring pumunta sa 10,000 dolyar. Makakatipid pa tayo sa sahod nila. Mainam na pakainin lang sila ng pagkain. Gaano kagaling. Nang marinig yun, puminang ang mga mata ni Matthew. Kanina, nasabi niya na ang dalawang babae ay ipinanganak na may natural na kagandahan. Bihira silang mga dilag. Naisip niya na kung sila ang naging massage lady sa kanyang hotel, magkakaroon din siya ng pagkakataon na mag-enjoy din sila. Kaya naman, agad siyang tumango. Miss, maganda ang ideya mo. Talagang mayroon kang paraan upang kumita ng pera at makaipon ng kayamanan. Halos magsuka ng dugo ang dalawang babaeng walang asawa na sina Cheryl at Phoebe dahil sa galit. Gayunpaman, tiningnan sila ni Alex na parang patay na sila. Medyo nag-aalala si Cheryl. Kinaladkad niya si Alex at bamulong, Alex, narinig ko ang tungkol sa Asher Storm mula sa Thousand Miles Conglomerate. Isa siyang chieftain ng Underworld. Talagang sikat siya bago mamatay si Lord Lex. Napakalupit niya sa kanyang mga aksyon. Tawagan ko ba ang lolo ko? Sagot ni Alex, hindi naman kailangan. Ang iyong lolo ang pangunahing nangunguna sa pagpapalitan ngayon. Siguradong abala siya. Maaaring hindi ito bilhin ng Thousand Miles Conglomerate para sa kanyang kapakanan. Tumapit si Phoebe sa kanila at sinabing, kung gayon, tatawagan ko ang aking ama. Pinisil ni Alex ang kamay niya. Ako ang iyong Panginoon. Hindi mo kailangan ang iyong ama sa ngayon. Galit na galit si Phoebe. Hoy, bakit hindi mo na-appreciate ang magandang intensyon ko? Mas alam ko ang tungkol sa mga bagay sa underworld kaysa sa iyo. Lahat sila ay uhaw sa dugo ng mga desperado. Hindi sila mga tuwiran sa atin. Umiti si Alex at sinabing hindi ko binalak na makipagtalo sa kanila. Biglang may naalala si Cheryl. Tama, Alex. Naalala ko may member card ka ng Thousand Miles Conglomerate. Ito ay sa iyong ama. Dinala mo ba ito? Dahil wala ng buhay si Lord Lexus, applicable pa ba ang card na ito? Baka pwedeng gamitin. Gayunpaman, sa sandaling ito bago dumating si Asher, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nasa edad 50 o ika-60 taon na nakasuot ng tradisyonal na damit ay dumaan kasama ang dalawang binata. Bahagya siyang nagulat nang makita niya ang 7 malalaking lalaki na nakaluhod sa Grow Road. Naisip niya na may nangyari kaya nag-uusisa siya. Ibinuka niya ang kanyang bibig at nagtanong anong nangyari. Ano ang problema nila? Kanina pa kasi nakaharang si Bethany sa daan. Nang lumapit ang matanda ay bahagya itong itinulak. Sa sandaling ito, masakit ang mukha ni Bethany at umiikot ang kanyang ulo. Wala siyang paraan para ilabas ang galit sa puso. Kaya naman nang hawakan siya ng matanda ay agad itong sumabog. Smack! Itinaas niya ang kanyang braso at sinampal sa mukha ang matanda. She scolded, "Damn you, bakit mo ako tinulak? Bakit ka masyadong nagmamalasakit, matandang bugger? Bilisan mo at mawala ka na." Nakakita ng mga bitoy ng matanda pagkatapos masampal. Agad namang umakyat ang dalawang binata para alalayan siya. Galit na sigaw nila. Tawag. I pre. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 916. Sumigaw si Bethany, kayong mga bulag, alam niyo ba kung saan ito? Ito ang Global Traders Hotel. Pamilya ko ang may-ari nito. How dare you tell me sa teritoryo ko? Hindi nakaimik si Alex habang nasasaksihan ang eksena. Ang pagiging vixnish ng babaeng ito ay hindi maihahambing sa kanyang dating biyenang si Claire Essex. Mukhang napakaraming kakaibang babae sa mundo. Gayunpaman, agad na nabigla si Phoebe matapos makita ng malinaw ang hitsura ng matanda sa oras na iyon. Kilala niya ang matanda. Siya ang pinuno ng Hoffer Group sa Michigan, si Jack Hoffer. Bagamat hindi siya ang pinakamayamang tao sa Michigan, ang kanyang mga asset ay nireranggo din sa nangungunang 10. Madali siyang magdulot ng kaguluhan sa Michigan gamit ang isang stump.
Nagmamadali itong lumapit sa kanya at niyakap ang matanda. Tito Hoffer, bakit ka nandito? Magmadali at lumayo sa kanila. Ang bangis talaga ng babaeng ito, kanina pa niya ako sinampal. Nakilala ng matanda si Phoebe. Sa sandaling iyon, nanlaki ang mga mata niya sa gulat at sinabing, Phoebe, ikaw. Nabugbog ka rin ng masungit na hag na ito. Umanggo si Phoebe. Galit na galit ang matanda. How dare you, you vicious hag. Alam mo ba kung sino siya? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ikaw ay nasa malalim na problema ngayon. Siya si Phoebe Larsen, ang unang anak na babae ng Michigan. Napangiwi si Bethany sa kasamaan. Natawa siya habang sinasabi, unang anak. Bullshit. Masasabi ko na nagyayabang ka lang. Ang isang escort ay maaaring isang batang anak na babae. Ang unang anak na babae ay maaari ding maging isang escort, hindi ba niya ibinukaw lamang ang kanyang mga binti para sa mga lalaki at hayaan silang magsaya? Hindi kaya nilagyan ng ginto at jade ang kanyang puke? Anong blowhard? Ikaw. Hinahanap mo lang ang sarili mong kamatayan. Tinuro ni Jack si Bethany, nanginginig ang buong katawan niya sa galit. Sumigaw si Bethany, ikaw ang may halong kamatayan. Nag-expire ka na, matanda. Ipapayo ko sa iyo, magtipid ng kaunting enerhiya at iwasan ang pag-iikot sa ganitong uri ng escort. Kung hindi mo sinasadyang ma-stroke, iuunat mo ang iyong mga paa at mamamatay sa tiyan ng escort. Ang mga panlalait ng dalagang si Bethany ay talagang walang kapantay sa pag-aaway. She just got as vicious as she could kapag pinapagalitan. Hindi na napigilan ni Phoebe ang kanyang galit kaya humakbang siya para sampilan si Bethany sa mukha. Agad na sumabog sa galit si Bethany. Gusto niyang lumaban kaagad pagkatapos. This time, hinawakan siya ni Alex sa wrist. Napaka-helpless niya at sinabing, talagang binago mo ang pananaw ko sa lower threshold ng Vixens. Kung ikukumpara sa iyo, bigla kong naramdaman na ang aking biyenan ay isang cute na maliit na kuting. Bahagyang nataranta si Bethany matapos hawakan ni Alex ang kanyang pulso dahil sa takot na muling masampal. Bukod dito, si Asher mula sa 1,000 miles ay wala pa rito. Patuloy siyang nagpupumiglas ng pilit, naghi-hysterical na sumigaw, bitawan mo ako, B-Star ka. Pakawalan. Malapit na ang iyong kamatayan ngunit hindi ka pa rin nagsisisi. Kapag dumating ang Asher Storm mamaya, mamamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan. Bahagyang hinigpitan ni Alex ang hawak. Napasigaw si Bethany sa sakit. Mababali ang pulso ko. Iligtas mo ako, hubby. Akmang susumbat ni Matthew, napansin sa gilid ng kanyang mata na may sumusubod sa kanila. Ito ay Asher Storm mula sa 1,000 Miles Conglomerate. Lumapit siya kasama ang isang grupo ng mga lalaki. Siya ay agad na tuwang-tuwa kaya kumaway siya at tumawag, narito, Young Master Asher. Ito ang munting mongrel dito. Ngayon pa lang niya sinabi na papaluhod ka sa harap niya. Nakakaloka. Sinusubukan din niyang baliin ang pulso ng asawa ko ngayon. Tumingon si Bethany para tingnan, tuwang-tuwa rin siya. Pagkatapos ay bumaling siya kay Alex at marahas na sinabi, tapos ka na, brat. Ipinapayo ko sa iyo na palayain mo ako kaagad. Maging masunurin, lumuhod at dilaan ang talampakan ng aking sapatos kung hindi. Habang nagsasalita ang dalaga sa kalagitnaan, nagsimula siyang sumigaw ng hysterically. Inawakan at pinisil ni Alex ang kanyang pulso. Bukod dito, ipinasok niya ang isang matalim na daloy ng espiritual na kapangyarihan dito. Sunod-sunod na kaluskos ang umalangaw-ngaw sa buong braso ng babae. Ang lahat ng buto sa loob ay nabasag sa mga mumo. Kabanata 917. Si Bethany ay isang vixen na namuhay ng marangya. Sa mga normal na panahon, palagi siyang sumisigaw at sumisigaw sa isang hiwa sa kanyang daliri at tumatawag pa nga ng ambulansya. Paano niya natitiis ang sakit na naputol ang buong braso niya? Agad siyang nawala ng malay. Nang muli siyang magising ay sumisigaw ang kanyang bibig na parang kinakatay na parang hayop. Naririnig siya ng mga tao sa buong Global Traders Hotel. Thud. Nahulog si Bethany at napaupo sa lupa, bamulong-gulong sa buong sahig. Gayunpaman nang ang putol niyang braso ay dumampi sa lupa habang bamulong-gulong, sumigaw siya ng mabalisa na para bang siya ay isang baliw. Nabali ang braso ko, nabali ang braso ko. Itong B-Star, gusto ko siyang patayin. Tinitigan siya ni Matthew sa sobrang galit na lalabas na ang mga mata niya. Kahit kailan ay hindi niya inaasahan na ganoon na lang kawalang awa si Alex.
Nang dumating si Asher sa pinangyarihan, naglakas loob pa rin siyang gumawa ng ganoong kalupit na bagay. Hindi kaya siya natatakot na malunod ang buong pamilya niya. Nasa malapit lang si Asher kaya mabilis siyang nakarating. Nagdala rin siya ng 20 o higit pang manlalaban mula sa 1,000 miles. Matapos marinig ang kakilakilabot na sigaw ni Bethany, agad na binilisan ni Asher ang kanyang lakad at nagmamadaling lumapit sa kanila. Tumigil ka. Anong nangyayari dito? Nakaharap ang likod ni Alex kay Asher sa oras na iyon. Samantala, nabigla si Asher sa unang tingin niya sa kakaibang braso ni Bethany. Malamaya ang braso niya na para bang isang puting ahas na walang buto. Masyadong kakaiba kahit saan niya ito tingnan. Kaya naman, hindi niya napansin na ang taong gumawa nito ay si Alex. Agad na tinuro ni Matthew si Alex at sinabing, "Bro Asher, itong munting mongrel na ito ang may gawa nito." Nang makita ang iyong pagdating, naglakas loob pa rin siyang gumawa ng ganoong masamang gawain. Ito ay ganap na labag sa batas. Ganap na labag sa batas. Bahagyang tumawa si Alex at tumalikod. Sino ang nagsabi na ikaw ang batas? Sino ang nagsabi na walang tama o mali kundi kaalyado o kaaway lamang? Nang marinig ang boses na iyon, nanginginig si Asher. Nang makita niyang lumingon si Alex para harapin siya, naramdaman pa ni Asher na parang namamanhid ang anit niya. Ang bastard na si Matthew na ito ay talagang nagalit kay Mr. Rockefeller. Iniling pa niya sa kanya na puntahan ang lahat ng mga paa ni Mr. Rockefeller. Ito ba ay isang troll? Noon, hindi gaanong iginagalang at hinahangaan ni Asher si Alex. Gayunpaman, binigyan siya ni Alex ng isang bote ng blood energy pills ilang araw na ang nakalipas. Ngayon, nakamit na niya ang beginner mystic rank sa pamamagitan ng pag-asa sa mga blood energy pills. Dahil dito, napagtanto niya kung gaano kalakas si Alex. Sino ang maaaring maglabas ng gayong tableta? At nakatanggap pa siya ng napakalaking pabor. Kaya naman, palihim niyang sinumpaan ang sarili niya na susumpaan niya si Alex ng kanyang buhay. Gayunpaman, ano siya dito ngayon? Hindi napansin ni Matthew ang pagbabago sa ekspresyon ni Asher. Iniisip pa rin niya kung paano niya pahihirapan si Alex matapos siyang supilan para lang makapaglabas siya ng galit para sa asawa. Sabi niya, "Bro Asher, ibaba mo siya ngayon. Hindi mo kailangang maging madali sa mga bastard na tulad niya. Pagkatapos nito, maaari kang pumasok at uminom. Ang Triangle River Delta Medical Exchange ay gaganapin sa aking hotel ngayon, maraming makapangyarihang tao ang nasa paligid. Ipapakilala ko sa iyo ang ilan sa kanila mamaya." Napanatili ni na Alex at Asher ang eye contact sa isa't isa sa loob ng 2 segundo. Habang nagkakatinginan sila, pakiramdam ni Asher ay mababaliw na siya. Agad siyang umiwas ng tingin at hindi na naglakas loob na titigan pa si Alex. Pagkatapos ay sinipa niya si Matthew ng marahas sa kanyang bituka. "Ipakilalo mo ang aking asterisk sa." Napakalaki ng tiyan ng taong napakataba na si Matthew, parang bola. Ang sipa ay agad na nagpalipad sa kanya pabalik na bangga ng malakas sa puting Maserati. Nagulat si Matthew. Si Bethany na nakahandusay sa lupa ay nabigla rin. Sa sumunod na segundo, lumuhod si Asher sa harap ni Alex ng may kaluskos. "Parusahan mo kami, Mr. Rockefeller." Lahat ng 20 o higit pang manlalaban na dinala ni Asher ay lumuhod din. "Parusahan mo kami, Mr. Rockefeller." Nakita na nilang lahat si Alex dati. Alam nila kung anong uri ng pag-iral siya. Clatter. Sa eksena, nalaglag ang panga ng lahat. Si Matthew at Bethany ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Si Asher ba talaga ito mula sa 1,000 miles? Kung gayon, anong uri ng nakakatakot na pag-iral ang lalaking ito? Nagliwanag ang napakarilag na mga mata ni Cheryl na parang sinag ng liwanag sa loob ng madilim na kagubatan. Samantala, tila curious ang mga mata ni Phoebe na para bang naliligaw siya sa pag-iisip. "Dapat ka talagang parusahan," sinabi ni Alex kay Asher, "dahil masama ang panghuhusga mo sa mga tao. Paano kayo masusumpaan magkapatid sa ganyang basura? Alam mo ba na ang mga taong may katulad na interes ay nagtitipon? Paano ka magiging mabuting tao kasama siya ngayon? Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela." Kabanata 918. Tumingin si Asher kay Matthew na may nalilitong ekspresyon. Nagmamadali niyang sinabi, "Mr. Rockefeller, hindi ko siya sinumpaang kapatid pero..." Pagkatapos ay sumigaw siya kay Matthew, "Hoy Mikhail. How dare you spout such nonsense para siraan ako? Sinong nagsabing sworn brothers tayo?
Nagulat na sinabi ni Phoebe, nako, kaya kasinungalingan lang ang lahat. Kayo talaga ang nagyayabang dito ha. Napaka-blowhard. Hindi maiwasan ni Alex na mapatingin sa katulong na ito. Naisip niya ngayon lang siya napag-alitan at tinawag na blowhard, mukhang napakalalim ng hinanakit niya. Tayo. Bahagyang nagtaas ng kamay si Alex. Pagkatayo ni Asher at ang kanyang mga tauhan, magalang silang tumayo doon. Hindi man lang sila ng ahas na magpakita ng pahiwatig ng pagsuway. Lahat ng naruroon ay hindi maiwasang magtaka tungkol sa kaugnayan ni Alex kay Asher mula sa Thousand Miles. Samantala, tinanong ni Alex si Asher, sinabi niya na siya rin ay isang senior executive sa Thousand Miles Conglomerate, ngunit bakit hindi ko pa siya nakita noon? Hindi siya. Sa oras na ito, nagdilim ang ekspresyon ni Asher hanggat kaya niya. Mabilis siyang lumapit kay Matthew at hinawakan ito sa buhok. Mabangis niyang hinayla siya. Smack! 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 Itinaas ni Asher ang kanyang kamay at binigyan si Matthew ng ilang sampal sa kanyang mukha hanggang sa mamaga ang magkabilang pisngi nito at nagsimulang pumutok ang kanyang gilagid. Anong FC? Sino ang nagbigay sa iyo ng mga bola para gawin iyon, Mikhail? How dare you use my name to trick others outside? Paano ko hindi malalaman na bahagi ka ng senior executive sa Thousand Miles? Takot na takot si Matthew, alam niyang nataman siya ng sagabal. Ang lalaking iyon ay isang pag-iral na kahit si Asher ay kailangang lumuhod sa harap niya. Siya ba ay isang tao na kaya niyang masaktan? Nauutal niyang sabi, bro Asher, isa ako sa mga tao mo. It's just a misunderstanding, I'll just apologize to this brother here. Kaya pwede bang pabayaan mo na kami minsan lang? Nang bumaba na ang boses niya, sinampal ulit ng marahas si Matthew sa mukha. Mas mahirap ang sampal na ito kaysa sa naunang 4 na sampal. Tumura kaagad si Matthew ng mga ngipin. Sinabi ni Asher sa nakakatakot na tono, sa tingin mo ba ay may pribilehiyo kang tawaging kapatid si Mr. Rockefeller? Hindi ka karapat-dapat na pagsilbihan siya. Halika, sabihin sa akin ang buo at detalyadong salaysay ng bagay. Kung maglakas loob kang magsabi ng maling salita, sasaksakin ko ang katawan mo. Halika, mga tao. Aipin mo siya sa hood ng Maserati. Ilang saglit lang ay pwersahang naipit si Matthew sa hood ng sasakyan. Kinuha ni Asher ang isang dagger sa kanyang baywang at itinusok ito ng malakas sa hood ng sasakyan ng malakas. Ang dalawang babae, sina Cheryl at Phoebe, ay nakakita ng ganoong paninindigan at kahangahangang paraan sa unang pagkakataon. Kaya naman, hindi namamalayan na hinawakan ni Cheryl ang braso ni Alex. Sa kabilang banda, biglang hinawakan ni Phoebe ang kanyang kamay. Makalipas ang 3 segundo, napansin niyang may mali. Sa isang tingin, maling tao pala ang nahuli niya. Nanlamig ang ekspresyon niya. Agad niyang binitawan si Alex at naglakad-lakad para hawakan ang kamay ni Cheryl. Ilang saglit lang, sinabi ni Matthew kay Asher ang buong pangyayari na walang lakas ng loob na itago ang anuman sa kanya. Ang gusto lang niya ay matapos na ang bangungot na ito ngayon. Pagkatapos tumingin si Asher kay Alex. Ginoo. Rockefeller, paano mo gustong harapin natin siya? Lumingon si Alex kay Cheryl. Gayunpaman, alang-alang sa naputol na braso ni Bethany, sinabi talaga ni Cheryl, bakit hindi na lang natin sila paalisin? Sapat na ang parusa sa babaeng iyon. Marahang umiling si Alex. Cheryl, may mga taong bumabalik ng kabutihan sa kasamaan. Sa tingin mo ba tayo na ngayon matapos mabali ang braso niya? Sa totoo lang, iniisip niya sa kanyang puso na balang araw ay magbabayad siya ng 10 beses o 10 beses. Kapag napunta ka sa kanyang mga kamay balang araw, ang naghihintay sa iyo ay isang buhay na impyerno. Namutla ang mukha ni Cheryl. Naalala niya kung paano gustong gawin ni Bethany na magtrabaho silang dalawa ni Phoebe bilang massage ladies kanina. Kung iyan ang kaso, sila ay ipapasa sa walang hanggang kapahamakan. Nag-aatubili niyang sinabi, kung gayon, paano mo siya haharapin? Nagmuni-muni si Alex at sinabing, hindi ba sinabi ng babaeng ito na kulang sa mga massage ladies ang Global Traders Hotel? Hayaan siyang magtrabaho bilang isa. Ang isang solong arm massage lady ay itinuturing na isang espesyal na serbisyo. Makakatulong ito ng bahagya sa Global Traders Hotel. Hindi na kailangang bayaran siya ng anumang sweldo, ayos lang basta may pagkain para sa kanya araw-araw. Hayaan mo lang siyang magtrabaho hanggang sa araw na siya ay mamatay. Nang marinig iyon, laking gulat ni Bethany kaya agad siyang nag-blackout. Kabanata 919.
Umupo si Bethany sa lupa na iisip ang eksena ng pagtatrabaho bilang isang massage lady sa Global Traders Hotel. Nakaramdam siya ng goosebump sa buong katawan niya. Dahil ang hotel ay pag-aari ng kanyang pamilya, marami siyang alam sa loob na kwento. Speaking of massage ladies, nagbigay sila ng one-stop service sa katunayan. Bukod dito, mayroon ding iba pang mga espesyal na serbisyo. Siya ang asawa ng may-ari. Kung ganoon ang trabaho niya, hindi ba siya magiging katatawanan? Sino ang nakakaalam kung paano ang mga taong pinahiya at binugbog sa kanya noon ay matutuwa sa kanyang kasawian sa kanyang likuran? Marahil may mga masasamang loob na lalaki na kusa ring tumatawag sa kanya. Kung gayon, mas gugustuhin niyang mamatay. Gayunpaman, bigla niyang naalala. Hindi yan tama. Ako ang asawa ng may-ari. Kung nagtatrabaho man bilang isang massage lady o hindi, desisyon pa rin ito sa isang salita sa aking sarili. Ang maldita na ito ay may sakit sa ulo. Gayunpaman, hindi niya ito sasabihin. Pagkatapos may ibang tumulong sa kanya na sabihin ito sa halip, ito ay si Phoebe Larsen. Tinuro niya ang Global Traders Hotel at sinabing siya ang asawa ng may-ari dito. Paano mo siya nagagawa sa loob nito? Sumagot si Alex, she won't be in a beat. Mukhang naintindihan naman ni Phoebe ang ipinahihiwatig niya. Tumingin siya kay Matthew at sinabing, totoo, kung talagang magiging massage lady siya, tiyak na hihiwalayan siya ng asawa niya. Labis na nagalit ang babae sa mga pang-iinsulto ni Bethany sa kanya kanina. Sa sandaling ito, hindi siya nakiramay kay Bethany nang marinig niya ang tungkol sa mga kahihinatnan na kanyang haharapin. Gayunpaman, hindi nagtagal, nagpatuloy si Alex, ang Global Traders Hotel ay itinuturing na isang pangunahing palatandaan sa California. Sa isang boss na tulad mo, Mr. Mikkel, sinisira lang nito ang reputasyon ng California. Tingnan mo na lang ang ginawa mo, sinampal mo pa ang anak ng mayor mula sa Michigan. Ano pa ang hindi ka maglakas loob na gawin? Nagulat si Matthew. Ang mayor ng Michigan. Ang unang anak na babae. Tinitigan niya si Phoebe, halatang nagtataka. Tanging takot ang nasa puso niya. Kayang-kaya pa rin ni Matthew na magkaroon ng ganoong kalaking hotel tulad ng Global Traders Hotel. Kung talagang dudurugin siya ng 1,000 miles conglomerate, mapoprotektahan pa rin niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paghingi ng opisyal na proteksyon kahit ano paman. Gayunpaman, ang katayuan ng alkalde ng Michigan ay medyo nakakatakot. Kung malalaman niyang sinampal ang kanyang anak at binantaang magtatrabaho bilang massage lady, siguradong sisubog ito sa galit. Noon lang biglang sumugod ang isang binata na sumunod kay Jack Hoffer, ang matandang nakasuot ng tradisyonal na damit at sinampal ng 2 beses si Matthew sa mukha. Ginagawa ko ito para sa aking lolo. Ang aking lolo ay ang pinuno ng Hoffer Group ng Michigan. Kailan pa siya nasampal bago ito? Dahil si MS nandito ngayon si Larsen, hahayaan natin siyang magdesisyon. Kung hindi, hindi namin pababayaan ang iyong buong pamilya ng ganito kadali. Kahit ang Diyos ay hindi kakayang iligtas dahil sa pagbabanta mo na ipagbibili ang unang anak na babae ng Michigan. Mapait ang ekspresyon ni Matthew na nakatitig kay Phoebe ng balisang. Naiisip niya, tapos na ako. Ako ay ganap na tapos na para sa God damn it. Lahat ng ito ay dahil sa bitik na ito, Bethany White. Kung hindi dahil sa kanya ang mang-agaw ng parking spot, mangyayari ba ang mga serye ng mga bagay sa bandang huli? Asher, sabihin kay Waltz na gusto kong bumili ng Global Traders Hotel. Paalisin mo siya. At mabuti kayo ang magpasya sa presyo. Nang marinig ang mga salita ni Alex, naalala agad ni Asher kung paano pinilit ni Alex ang mga direktor ng 1,000 miles na ibenta ang kanilang mga share sa kanila sa 1 sentimos lamang pabalik sa Hells Angels. Iyon ay isang napakakul at matinding eksenang panoorin, kaya gusto ni Asher na gayahin siya ngayon na iniabot ang kanyang kamay sa kanyang bulsa. Sa kasamaang palad, wala siyang 1 sentimos. Isang pakete lang ng sigarilyo ang naroon. Inilabas niya ang isa sa mga sigarilyo at sinindihan, huminga ng isang subo ng usok. Inilagay niya ito sa bibig ni Matthew at sinabi habang tinatapik siya sa balikat, "So, Mr. Mikkel, magkano sa tingin mo ang bagay?" Nakaramdam ng pait si Matthew sa kanyang puso. Gayunpaman, sa ilalim ng kasalukuyang mga kalagayan, kailangan niyang ibenta ang kanyang hotel anuman ang mangyari. Hindi rin niya ito maibibenta sa magandang presyo. Kinakalkula niya ang presyo sa kanyang ulo. Ayon sa presyo sa merkado, ang kanyang Global Traders Hotel ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 700 hanggang 800 milyong dolyar.
Nang malapit na siyang magmungkahi ng 7 bilyong dolyar, nagsalita si Asher, paano ito? Ipagpapalit ko ang iyong Global Traders Hotel ng sigarilyong hinihitit mo ngayon. Ano? Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 920. May paraan ba? Sa pagtingin sa 38 palapag na Global Traders Hotel, lahat ng nasa eksena ay nagpakita ng hindi maipaliwanag na takot na ekspresyon. Masyadong brutal ang gayong matalinong paraan ng pandarambong, ngunit puno ito ng brutal na kagandahan. Ang isa sa mga babaeng dinala ni Jack ay tumitig kay Asher ng may kakaibang kinang. Natigilan si Matthew kaya dali-dali siyang lumuhod kay Asher. Bro Asher, Global Traders Hotel ang buhay ko. Please, huwag mong gawin sa akin ito. I'll grovel before you, hindi pa ba sapat? Kung wala ang Global Traders Hotel, mas gugustuhin kong patayin mo ako. Tumanggo si Asher. Maganda naman ang suggestion mo. Ang mga basurang tulad mo ay magsasayang lang ng pagkain kung hahayaan kitang mabuhay. Kung patay ka na, saka lang malilinas ang hangin sa mundo. Halika, mga tao. Dalhin mo siya sa arena ng dogfight ni Hector, pakainin siya sa mga aso pagkatapos siyang kilitiin. Nang marinig iyon, nanginginig ang buong katawan ni Matthew. Sinabi lang niya na bilang isang figure ng pananalita, hindi niya talaga hinihiling ang kamatayan. Nang makita niyang sumusugod ang mga mandirigma ni Thousand Miles para kaladkarin siya palayo, agad siyang sumigaw, teka, tatanggapin ko. Tatanggapin ko ang mga kondisyon mo. Ikinaway ni Asher ang kanyang kamay, ngayon ay matalinong pagpili iyon ng isang matalinong tao. Pero, hindi kita pinilit, kusang loob mong pinili iyon. Halika, dumaan tayo sa mga formalidad ngayon. Uling pakiusap ni Matthew. Bro Asher, pinaghirapan kong gawin ang mga global traders kung ano ito ngayon. Kailangan mong umalis ng kaunti para sa akin. Natigilan si Asher saglit. Tumanggo siya. Sige. Agad namang nakahinga ng maluwag si Matthew. Kung mapanatili niya ang 10% ng mga pagbabahagi, ito ay nagkakahalaga din ng maraming pera. Gayunpaman, ito ay ang kanyang pagnanasa lamang. Tinuro ni Asher ang lupa. Mula ngayon sa iyo na itong parking lot. Kailangan mong magtrabaho dito araw-araw at tumulong sa pagsingil ng mga bayarin sa paradahan. Magsisimula ang oras ng trabaho mula 8 AM hanggang 8 PM at ang sweldo ay 3,000 dolyar bawat buwan. Kung maglakas loob kang kumita ng $1 ng mga bayarin sa paradahan o kung sakaling makatanggap ako ng reklamo tungkol sa iyo, babaliin ko ang iyong mga paa. Nang marinig ito ni Matthew, gustong-gusto niyang masampal ang sariling bibig. Siya ay itinuturing na isang top-notch rich man. Kahit na wala siyang Global Traders Hotel, maaari pa rin siyang maging isang confident na mayaman na may pera sa bangko, pati na rin ang mga ari-arian sa ilalim ng kanyang pangalan. Gayunpaman, ngayon ay kinakailangan siyang maningil ng mga bayarin sa paradahan. Ito ay trabaho para sa matanda at mahihirap. Kailangan kong magtrabaho kahit na sa ilalim ng malupit na panahon at mamuhay na parang aso. Paano ko masisiyahan ang buhay sa ganitong kahabag-habag na trabaho? Iniisip ang kanyang malungkot na kinabukasan, hindi napigilan ni Matthew na mapahikbi. Gayunpaman, walang naawa sa kanya. Sa sandaling iyon, ang malaking mata na babae sa kanyang mid-20s sa tabi ni Jack na nakadamit at may maliit na dimple kapag ngumiti, ang nagkusa at nagsalita, ako ay isang abogado. Makakatulong ako kapag naproseso na ninyo ang mga formalidad mamaya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Asher habang nagsasalita siya, na para bang nagsasalita sila ng 1,000 salita. Nakalulungkot, si Asher ay siksik. Hindi niya maintindihan ang alinman sa mga implikasyon nito. Umaway siya at sinabing hindi na kailangan iyon. Sa sandaling iyon, ang mga pisngi ng dalaga ay pininturahan sa isang bahagyang lilam ng pula. Masasabi ni Alex na interesado ang babae kay Asher. Tuwang-tuwa, sinabi niya kay Asher, Asher, dahil may tulong mula sa isang profesional na abogado, pinakamahusay na tulungan kanya na suriin ang lahat ng detalyado. Kapag tapos ka na, tandaan na magpasalamat sa kanya sa hapunan. Bahagyang umawang ang bibig ni Asher. Nakakunot ang noo niya habang nakatitig sa babae. Tulala, tumanggo siya. Mabuti. Sa pamamagitan nito, ang kabiguan ay natapos ng ganoon. Napansin ni Cheryl na malapit na ang oras, kaya dali-dali niyang sinabi, magsisimula na ang exchange meeting, pasok na tayo. Ma'am. Pagkatapos ay tumungo ang grupo patungo sa hotel na iniiwan ng iba pang bagay sa ilang miyembro ng Thousand Miles Conglomerate.
Pagpasok pa lang nila sa gitnang pasukan sa exchange meeting, napansin nila ang dalawang galit na matandang lalaki na nanlilisik at agresibong nagtatalo sa isa't isa. Mukhang magsisimula na sila ng away. Ah, Lolo! Sigaw ni Cheryl at nagmamadaling humakbang. Ito pala ay isa sa mga nagtatalo na matatandang lalaki ay ang kanyang lolo, si James Coney, ang maalamat na doktor ng California. Kabanata 921. Lolo, anong meron? Bakit ka ba galit na galit? Tanong ni Cheryl habang hawak niya ang mga braso ni James. Ang kanyang lolo ay palaging magiliw mula sa kanyang pagkabata hanggang sa kanyang pagtanda. Hindi siya nakipagtalo kahit kanino. Sa unang pagkakataon na nakita niya itong namumula ang mukha at nakikipagtalo sa isang tulad nito, gusto pa niyang magsimula ng away. Ang makitid na pagtakas ni James sa huling pagkakataon ay naging dahilan ng pagkabigla sa kanya. Hindi siya dapat magalit sa ganoong katandaan, baka may mangyaring masama sa kanya. Nagsimulang pagpawisan ng noo ni James dahil sa galit. Magsasalita pa sana siya matapos niyang makita ang apo, bigla niyang napansin na nasa tabi niya rin si Alex. Agad na lumuwag ang kanyang ekspresyon, sinabi niya na may labis na magiliw ng ngiti, "Alex, nandito ka rin." Ito ay talagang mahusay, isang karangalan. Nang marinig ito, nagulat si Phoebe, hindi siya makapaniwala dito. Kanina pa sinabi sa kanya ni Cheryl na mataas ang pagpapahalaga ng kanyang lolo kay Alex. Gayunpaman, tumanggi si Phoebe na paniwalaan ito ng kaunti. Naiisip na lang niya na maalalahanin talaga ang best friend niya. Para ma-highlight ang status ng kanyang boyfriend, ginamit pa niya ang kanyang lolo. Gayunpaman, maaaring sinabi ni Cheryl ang totoo pagkatapos tingnan ang kasalukuyang sitwasyon. Gayunpaman, paano ito mangyayari? Bilang isang doktor mismo, alam niya na ang mga doktor ay napaka-partikular tungkol sa mga kwalifikasyon at karanasan. Marahil mukhang mas bata sa kanya si Alex. Paano ang mga medikal na kasanayan ng isang binata ay mas mahusay kaysa kay James Coney? Ito ay hindi magkaroon ng kahulugan sa lahat. Binansagan lang niya siya bilang panloloko nang gumamit siya ng 7 minuto para pagalingin ang bukong-bukong niya noong araw na iyon. Sa sandaling ito, ang isa pang matandang lalaki na nakipagtalo kay James kanina ay nakitang talagang tinalikuran siya at pinuntahan ang isang binata ng may ganoong paggalang, agad siyang nahiya at sinabing, "Old James, I think you really are evolving backwards." Kahit na ang isang batang brat ay maaaring magpakumbaba sa iyo, saan napunta ang iyong dating pagmamataas? Magdudulot lamang ito ng kahihiyan sa Ganoderma para sa isang lumang bagay na tulad mo na sakupin nito. Mas mabuti pang ibigay mo ito. Parehong natigilan sina Alex at Cheryl. Tanong ni Alex kay James, "Matanda, sino itong matandang umutot?" Ibinuka niya talaga ang kanyang bibig at hiniling ang Ganoderma. Bago pa maibuka ni James ang kanyang bibig, ang matandang iyon ay bumulong, "Sino ang tinatawag mong matandang umutot, ikaw brat? Hindi ka ba tinuruan ng iyong mga magulang na maging magalang sa iyong mga nakatatanda?" "Ako si Darven Mikel, kilala rin bilang ang maalamat na doktor. Pwede mo akong tawaging legendary Dr. Mikel." Dalawang sulyap sa kanya ni Alex at umiling. Wala siyang nasabi kundi nagpakawala ng buntong hininga. Galit na galit sinabi ni Darven, "Ano ang ekspresyon na iyon, ikaw brat?" Medyo hindi maipaliwanag na inis ang naramdaman ni Alex. Nangako lang siya kay Cheryl na sasali sa medical exchange ngayon. Sa kanyang pagtataka, pagkatapos na makitungo sa mga asawa ni Mikel, isa pang nakakainis na matandang lalaki ang tumalo ng wala saan. "Anong araw ngayon?" Tanong ni Alex, "Ano ang kaugnayan mo sa Matthew Mikel na iyon?" Malamig na napaungol si Darven. "Pamangkin ko si Matthew Mikel. Mukhang alam mo na kung sino ang pamangkin ko. Siya ang may-ari ng hotel na ito." "Matandang James, hindi ako nagsinungaling sa iyo, tama? Kung ayaw mong masira ang iyong reputasyon, ibigay mo agad ang Ganoderma. Kung hindi, hindi kita hahayaang magpatuloy sa pagpapalit mong medikal na ito." Sa sandaling iyon, maraming tao na napansin na ang pagtatalo sa pasukan ang lumapit at nanood sa pamamagitan ng pagbuo ng isang pulutong. Mayroong maraming mga sikat na matandang tradisyonal na mga doktor na lubos na nakakilala kay James sa kanila. Lumapit ang isang matandang babae upang magtanong tungkol sa sitwasyon. Noon lang naipaliwanag ni James ang dahilan. Si Darven pala ay kapwa-disipulo ni James sa ilalim ng parehong akademya. Ang tanda ng Ganoderma ay nagmula sa pamana ng kanilang Panginoon. Mula noong graduation ni Darven, pumunta siya sa Hong Kong para sa development. Hindi na siya narinig mula noon. Hindi man lang siya bumalik para makita ang sinuman mula sa akademya.
Hindi na siya bumalik nang pumanaw din ang kanyang amo. Ngayon, gusto na niyang agawin ang tanda ng Ganoderma. Bukod dito, nagbanta pa siya na hahayaan niya ang kanyang pamangkin, si Matthew na palayasin sila sa Global Traders Hotel kapag tumanggi si James na ibigay ito. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 722. Galit na galit ang matandang babae. Tinuro niya si Darven at sinabing, maaari ka bang maging walang hiya, matandang geezer? Hindi ka ba marunong rumspeto sa iyong mga amo? Kahit na siya ang iyong guro sa loob lamang ng isang araw, dapat mong ituring siyang tulad ng iyong ama sa buong buhay mo. Tinuruan at tinulungan ka ng iyong amo na makatapos ng iyong pag-aaral, ngunit nakalimutan mo na siya. Hindi ka man lang bumalik para dumalo sa libing ng iyong amo pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ikaw na walang utang na loob na bastos, gusto mo pang kunin ang tanda ng iyong Panginoon. Saan nang gagaling ang tiwala mo? Saan mo nakuha ang mga bola para gawin ito? Tumango lamang si Darven sa matandang babae sa kabila ng kanyang pagtatanong. It's none of your business, di ba? Old hag, itigil mo na ang pag-uusok ng iyong ilong dito. Mag-ingat ka, baka mamatay ka on the spot. Ano ang sinabi mo? Sa sobrang galit ng matandang babae ay malapit na siyang sumabog sa lugar. Siya ay isang sikat na tradisyonal na doktor. Siya ay isang taong may birtud at prestihiyo sa normal na mga panahon. Kailan pa siya ninsulto ng ganito? Huminga siya ng malalim, hindi makapagsalita. Tumawa si Darven habang sinasabi, tama ako, ha? Wala ka ng maraming araw na natitira sa mundong ito, matandang hag, ngunit tumatalon ka pa rin. Para saan? Baka ex ka ni Old James o ano? Don't tell me, itong batang babae na ito ang mahal mong anak. Nanginginig ang mga labi ng matandang babae habang nanlalaki ang mga mata. She looked as if he was about to pass any minute now. Maya-maya lang may ibinulong si Cheryl sa tenga ni James. Tuwang-tuwa si James nang lumingon siya kay Alex. Pagkatapos tumawa siya ng malakas at hinayla ang matandang babae sa tabi, nakangiting matamis kay Darven. Hindi ba't sinabi mo na itatapon mo kami at hindi mo kami hahayaang magsagawa ng palitan ng medikal? Sige na. Bilisan mo at gawin mo. Natigilan si Darven saglit dahil hindi niya maintindihan kung bakit biglang naging maangas si James. Aba, kanina lang nagpapanik si James nung binyantaan siya nito para siyang binagsakan ng langit. Hindi naman masisisi si James dito. Kilala siya bilang maalamat na doktor sa California at nagkaroon ng magandang reputasyon. Ang pera kahit ano ay hindi na mahalaga kapag naabot niya ang ganoong katayuan. Ang reputasyon lamang ang pinakamahalagang bagay. Siya ang kasalukuyang presidente ng Medical Club of California at siya rin ang honorary principal ng Medical School of California. Sa pagkakataong ito, siya ang nag-iisang nagdala ng Triangle River Delta Medical Exchange sa California. Sa ganitong paraan, magiging mas malalim ang kanyang personal na reputasyon. Nakaakit ito ng maraming sikat na doktor sa loob at labas ng Triangle River Delta. Gayunpaman, ang lahat ng mga kalahok na miyembro ay dumating sa araw ng opisyal na kaganapan. Kung paalisin sila ng management ng hotel, walang kabuluhan ang lahat ng pinaghirapan ni Jane. Kapag ang mga tao ay tumingin sa kanya, ang kanilang unang impresyon ay tumingin sa kanya bilang isang hindi mapagkakatiwalaang tao. Pagkatapos masisira ang kanyang reputasyon at tatapusin niya ang tip bilang isang katatawanan. Gayunpaman, gaano katagal ito? Ang kanyang saloobin ay gumawa ng 180 degree na pagbabago. Matanda James, kailangan mong mag-isip ng maayos. Para sirain ang iyong mahusay na titulo bilang maalamat na doktor ng California para sa kapakanan ng Ganoderma, hindi iyon sulit. Nagdilim ang ekspresyon ni Darven. Ang kanyang layunin ay hindi upang sirain ang reputasyon ni James ngunit upang makuha ang tanda ng Ganoderma. Malamig na napabuntong hininga si James habang sinabing, "It doesn't matter, I'm willing to do it." Ipinikit ni Darven ang kanyang mga mata. Mabuti. Dahil matigas ang ulo mo, huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit ko noon. Agad niyang kinuha ang phone niya para tawagan si Matthew. Gayunpaman, walang naka-pick up. Nakangiting sabi ni James, "Halika na, hinihintay namin na palayasin kami ng pamangkin mo. Nasabi mo na ang mga salitang iyon, ngunit hindi mo kami mapapaalis sa huli. Hindi ka ba magiging isang tumpok ng bullcrap? Sino ang maglalakas loob na hayaan kang pagalingin sila sa hinaharap?" Nagsalubong ang kilay ni Darven.
Sunod-sunod niyang tinawag ang kanyang pamangkin ng 3 beses at nagsimulang pawisan ang kanyang noo, ngunit walang sumasagot. Anong problema? Nagkaroon kami ng deal. Paano niya ako mabibigo sa kritikal na sandali? Kaya lang nagsalita si Alex, mukhang hindi na kami mapapaalis ng pamangkin mo ngayon. Paano ito? Tulungan kitang magtanong, tingnan natin kung ano ang ginagawa niya ngayon. Habang nagsasalita siya, dinail niya ang numero ni Asher sa kanyang telepono. Kabanata 923. Agad na pumasok ang tawag. Agad na binuksan ni Alex ang speaker at nagtanong, Asher, ano ang sitwasyon ngayon? Is that fella, Matthew Mikhail still here? Narinig ang boses ni Asher. Halos tapos na tayo sa pakikitungo sa kanila, Mr. Rockefeller. Dumaan na kami sa mga formalidad kaya walang kinalaman ang punk na iyon sa hotel ngayon. Sinabihan ko na siyang bantayan ng parking lot, binabantayan din siya ng 2 kong tauhan mula sa 1,000 miles. Sisiguraduhin naming maiintindihan niya ito sa lalong madaling panahon. Oh, ang galing mo. Ginoo. Rockefeller, sa iyo na ang Global Traders Hotel mula ngayon. Nakangiting sabi ni Asher sa kabilang dulo. Hindi rin niya akalain na ang babaeng nakasabay sa paglalakad ni Alex ay ang unang anak ng mahistrado sa Michigan. Noong una, medyo mahirap bumili ng ganoon kalaking Global Traders Hotel gamit lang ang sigarilyo, depende sa unilateral strength ng 1,000 miles conglomerate. Gayunpaman, sa malaking tulong mula kay Phoebe, ang unang anak na babae ng mahistrado, ito ay naging kasing dali ng pie. Pagkatapos gumamit ng malalakas na koneksyon para sa pananakot kasama ng mental pressure ng pinuno ng underworld ng California, kinailangan ni Matthew na sumuko sa kanyang mga kondisyon. Akin. Bahagyang natigilan si Alex. Hindi niya sinasadya, ngunit hindi na iyon mahalaga. Pagkatapos tumawag, naglakad si Alex patungo sa bintana at tumingin sa ibaba. Nakita niya si Matthew na natututo kung paano maningil ng bayad sa paradahan mula sa isa pang administrator ng parking lot sa ilalim ng pangangasiwa ng 2,000 miles fighters. Malamang na hindi natutong mabuti si Matthew, na uwi siya sa 2 beses na sinipa sa bituka ng 1,000 miles fighter. He chuckled lightly and said, Matanda Mikhail, naniningil ang pamangkin mo ng parking fee sa baba. Mapalad ka sa hinaharap. Kung hindi ka makahanap ng parking spot, matutulungan ka ng iyong pamangkin na makakuha nito, ngunit ang mga bayarin sa paradahan ay hindi maaaring maging 1 sentimos na mas mababa. Nabigla si Darven, hindi niya matanggap ito ng napakatagal na panahon. Ano ito? Ikaw, paano ka naging may-ari ng Global Traders Hotel? Bakit ang pamangkin ko ang namamahala sa mga bayarin sa paradahan? Sagot ni Alex, about this question, you should ask your nephew for the details. Maaari kang mawala ngayon. Hindi ko tinatanggap ang mga tulad mo sa aking hotel. Gulat na tinitigan ni Darven si Alex. Gayunpaman, hindi nagtagal, nagsimula siyang tumawa ng hysterically. Kawili-wili. Mas kawili-wili ka kaysa sa naisip ko, binata. Nagsisimula na akong maging interesado sa'yo. Huwag na nating pag-usapan kung paano ibinigay sa iyo ng aking pamangkin ang kanyang hotel, ngunit walang dahilan para itapon mo ako ngayon. Dahil nandito ako para dumalo sa medical exchange at mayroon akong invitation card. Hindi mo ako mapapaalis maliban kung ang buong palitan ay itinigil. Nagsalubong ang kilay ni Alex, hindi umimik. Sabi ni James, you can't even threaten us now, Darven Mikhail. Ano ang tinutuluyan mo? Sabi ni Darven, gusto kitang haminin sa mga kasanayang medikal. Hindi ba ikaw ang tinatawag na maalamat na doktor ng California? Gusto kitang labanan noon. Ang nanalo ay kukuha ng Ganoderma. Paano naman? Naglakas loob ka bang makipagpustahan sa akin? Kung hindi mo gagawin, ito ay nagpapatunay lamang na ikaw ay isang kwek-kwek at isang manloloko na nangingisda para sa katanyagan at papuri. Masyadong luma na ang naturang reverse psychology. Gayunpaman, kapag ginawa ito sa publiko sa sandaling ito, ang kabagsikan nito ay nakakatakot. Kung talagang tatanggihan siya ni James ngayon, ang ilan na may masamang intensyon ay susubukang ipakalat ang chismis. Kahit na may nakakaalam ng mga kalokohan sa loob nito, tatapusin ito sa pagiging duwag ni James at magiging walang silbi ang pagpapaliwanag pagkatapos. Lolo, hindi ka dapat pumayag dito. Nagsalita si Cheryl. Siya ay nag-aalala na ang kanyang lolo ay mahulog sa bitag ni Darven dahil sa padalos-dalos. Ang matandang ito ay immoral, siya ay hindi makatao at walang galang. Kung tataya ka sa kanya, ibinababa mo lang ang status mo. Hindi kanya deserve hominin. Malamig na napaungol si Darven.
Ignorante ka lang. Kilala sa Hanji kung ang titulo kong Legendary Dr. Mikhail. Pagtanong lang sa sinumang lokal mula sa Hong Kong at malalaman mo kung gaano ako sikat. Nagsalita si Phoebe, sasabihin ko na sinusubukan mong kumita sa maliit na puhunan. Kung manalo ka, makakakuha ka ng Ganoderma. Kung gayon, ano ang ilalagay mo bilang isang taya kung ikaw ay matalo? Syempre may dala akong mapagpipilian. Dahan-dahang umawang ang bibig ni Darven. Pagkatapos kinuha niya ang isang rectangular box na kasing laki ng palad niya sa kanyang medical kit na dala-dala ng mag-isa. Ito ang ilalagay ko bilang isang taya. Nanlaki ang mga mata ni James nang makita ang box na inilabas ni Darven. Tawag. I-Pre. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 924. Nagalit si James at napasigaw, Darven Mikhail, you are so bold. Kaya ikaw talaga ang nagnakaw ng heaven-defying Dragon Bone Needles noon. Ikaw bastos, paano mo masisira ang akademya natin? Paano mo mabibigo si Master? Umiti si Darven nang walang pakialam. Sok, nagnakaw. Huwag magsabi ng ganyang pangit na salita, hiniram ko ito kay Master. Nangako siya na ipapahiram niya ito sa akin sa loob ng 100 taon. Sumigaw si James Bullshty. Noon, wala si Master ng heaven-defying Dragon Bone Needles na gagamitin kapag may karamdaman ng kanyang asawa dahil lang sa ninakaw mo ang mga ito. Namatay siya at si Master ay nagdala ng panghihinayang at poot sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Brute ka. Nararapat kang mamatay. Sa oras na ito, masasabi na ng lahat kung anong klaseng tao si Darven. Bawat isa sa kanila ay nagsenyas at nagchichismisan tungkol sa kanya na may mapanlilibak na mga titig. Sa kabilang banda, ang mga mata ni Alex ay puno ng tuwa. Nang ilabas ni Darven ang kahon, nasabi niya na ang bagay sa loob ay espesyal. Nararamdaman niya ang kakaibang enerhiya na dumadaloy sa loob nito. Ang bagay sa kahon ay hindi pangkaraniwan. Noon lang tumawa si Darven at sinabing, James Coney, stop the idle chats. Paano naman? Naglakas loob ka bang tumaya? Sige, tataya ako. Nagsimulang magpanik si Cheryl sa sinabi ni James. Bagamat ang Ganoderma ay isang senyales mula sa legacy ng Master ni James, nabuo lamang ito ng word of mouth effect sa isipan ng mga tao pagkatapos ng ilang dekada ng pagsusumikap sa California. Masasabing ang Ganoderma ng California ay nag-iisang binuo ni James. Lolo, Ganoderma sa California ang buhay mo. Paano may kukumpara ang putol na karayom sa kanyang kamay sa Ganoderma mo? Ito ay hindi kahit na sa parehong halaga sa lahat. Kung hindi siya makakagawa ng patas na taya, hindi tayo dapat makipaglaro. Sabi ni Cheryl. Gayunpaman, isang malamig na ngiti ang nakaplaster sa mukha ni Darven. Nagdilim ang ekspresyon ni James, tila na pag-isipan niya ito. Gayunpaman, ang matandang babae sa tabi nila ay nagsalita, narinig ko na ang heaven-defying Dragon Bone Needles ay talagang gawa sa dragon ribs. Isa itong banal na tool para sa mga medic na walang katapusang gamit. Noon, ang set na ito ng heaven-defying Dragon Bone Needles ay nahulog sa mga kamay ng immortal Dr. Gilherme Extraordinaire. Ginamit niya ang mga ito upang iligtas ang hindi bababa sa 100,000 tao. Ang mga ito ay tunay na sagradong mga bagay. Dragon ribs. Nagulat ang lahat ng naroroon. Maaari ba talagang umiral ang mga dragon sa mundo? Sumagot ang matandang babae, kahit hindi ito gawa sa tadyang ng dragon, hindi ito dapat malayo doon. Ngunit ang nasa kahon niyang ito ay maaaring hindi ang tunay na pakikitungo. Kaya naman tumingin ang lahat sa kahon, umaasang makita kung ano ang nasa loob. Maging si Alex ay napahawak sa kanyang leeg. Sige, hahayaan kong masaksihan ninyong lahat ang eye-opener na ito. Sabi ni Darven habang binubuksan ang box. 36 na karayom ng buto ang makikita sa loob. Kasing linaw ng salamin ng bawat isa sa kanila para silang naaninag. Si Alex ay lubos na natigilan matapos makita ang mga karayom na iyon. Alam niya ang set ng mga karayom na ito. Sa madaling salita, hindi sila tinawag na Bone Needle, ngunit tinawag silang Bone Sword na may buong pangalan, ang Dragon's Bane of 36. Mayroong tala tungkol sa kanila sa Ultimate Book of Medicine. Ito ay gawa sa pinong kabaligtaran na buto ng mga dragon matapos ang kanyang mga ninuno ay nagsumikap na mangolekta ng 36 na dragon noon. Maaaring gamitin ang mga ito upang gamutin ang mga sakit o pumatay ng mga tao. Gayunpaman, dapat taglayin ng isang paglilinang ng Divine Transcendence o mas mataas para makontrol ang set na ito ng Dragon Bone Swords.
Nanlaki ang mga mata ni Alex at nakaawang ang bibig. Naisip niya talaga bang pinadalisay ito ng aking mga ninuno. Kung sila nga kailangan kong manalo ng kayamanang ito ng mag-isa. Kabanata 925. Ha? Ano ang mga ito? Hindi sila maaaring maging ilang mga produktong salamin, tama ba? Ang nasabing sirang basura ay ibinebenta lamang ng $2 sa mga flea market sa pinakamaraming. Maaari ka ring makakuha ng marami sa kanila hanggat gusto mo. Kahit ano pa man ang heaven-defying Dragon Bone Needles, natatakot akong lahat sila ay para sa biro. Agad namang tumawa ang isang tao sa pinangyarihan matapos makita ang 36 na karayom sa loob ng kahon. Ito ay isang binata. Siya ang apo ni Jack Hoffer, si Georgie Hoffer. Marami rin ang nag-iisip dahil hindi lahat ay nakakita ng mga kakaibang kayamanan sa kanilang buhay. Kahit na ang matandang babae na isang tradisyonal na doktor ay narinig lamang ang mga alingaw-ngaw, hindi niya nakita ang tunay na hitsura ng mga karayom. Bata ka lang. Ano ang alam mo? Pinukol ni Darven si Georgie ng mapang-asar na tingin. Ipapakita ko sa iyo kung gaano kalakas ang hanay ng mga buto na ito kung gayon. Kinuha niya ang isa sa mga bone needle at marahang tinusok ang glass coffee table sa tabi niya. Ang halos transparent na karayom ay direktang itinusok sa ibabaw ng salamin na may mga ukit. Ito ay kasing simple ng pagtusok sa isang piraso ng papel. Oh my God! Hindi mabilang na mga bulalas ang narinig sa pinangyarihan. Ang lakas ng karayom ng buto na ito ay nagulat sa hindi mabilang na mga tao. Bueno, ang ibabaw ng salamin ay mukhang napakatibay at katangi tanging sa isang sulyap. Ito ay gawa sa tempered glass na may kapal na 5 o 6 na sentimetro. Kahit na ang mga bala ay maaaring hindi makapasok dito, ngunit ang karayom na ito na kasing haba ng isang daliri ay tumusok dito kaagad. Samantala, pinaikit ni Alex ang kanyang mga mata. Sa sandaling tumusok ang karayom ng buto sa salamin, naramdaman niya ang pagbabago ng kakaibang enerhiya dito. Tama, ito ang Dragon's Bane of 36 na pino ng aking mga ninuno. Pero, may dragon ba talaga sa mundo? O, maaaring ito ay isang uri ng pambihirang mga ahas. Gayunpaman, hindi na ito mahalaga sa kanya. Hindi siya masyadong magtataka kung may mga dragon talaga. Ito ay dahil naranasan niya ang isang mas kamanghamanghang eksena nang matanggap niya ang pamana ng kanyang mga ninuno. Malamig nang umiti si Darven kay James. Paano na? Na-verify mo na ba ito? Dapat ay nakita mo na ang Master's Heaven-defying Dragon Bone Needles noon pa. Maaari ba tayong magpatuloy sa taya ngayon? Sa sandaling ito, walang pagpipilian si James na umatras. Kung sinubukan niyang tanggihan ang hamon ngayon, tiyak na makikita siyang duwag. Bukod dito, nakatakda siyang bawiin ang Heaven-defying Dragon Bone Needles na ipinasa ng kanyang amo. Sa mga salita, ang kombinasyon ng set na ito ng Heaven-defying Dragon Bone Needles at ang 13 Acupunctures of Hell ay magiging perpektong tugma lamang. Fine, paano natin ito postahan? Tanong ni James. Simple lang. Dahil ito ay isang sugal sa mga kasanayang medikal, syempre ilalagay natin ang taya sa pagpapagaling ng mga sakit at pagliligtas ng mga pasyente. Hindi kaya tumataya pa tayo ng dice. Inalis ni Darven ang mga buto ng karayom at sinabing magpapasya tayo sa pinakamahusay sa 3 laban. Para naman sa mga pasyente, maghanap na lang tayo ng ilan mula sa karamihan. Paano iyon? Deal. Si Richit. Gayunpaman, ang Triangle River Delta Medical Exchange ay hindi isang personal na arena, ito ay isang high-end na komperensya para sa mga doktor. Bilang tagapag-ayos ng palitan, dapat gampanan ni James ang tungkulin ng host. Kaya naman, nagkasundo ang dalawang partido na ilagay ang kasunduan sa pagsusugal ng dalawa sa hapon. Ang palitan ay opisyal na nagsimula sa alas 9:30 ng umaga. Nagsalita si James sa entablado at naghagis ng mga paksa, hinayaan ng iba na magsalita at magtalakayan. Ito ay mga normal na pamamaraan lamang ng palitan. Si Alex ay nakaupo sa ikatlong hanay kasama si Cheryl sa kanyang kaliwa at si Phoebe sa kanyang kanan. Marami ang hindi maiwasang mainggit sa kanya sa pag-upo sa pagitan ng dalawang magagandang babae. Ang kanyang isip ay wala doon, ngunit sa loob ng legacy ng Ultimate Book of Medicine, maingat na hinahanap ang pagpapakilala ng Dragon's Bane of 36. Noong panahong iyon, maaaring nag-iwan ng ilang alaala ang kanyang mga ninuno. Ang Dragon's Bane of 36 ay saglit na ipinakilala, sila ay gawa sa kabaligtaran ng mga buto ng North Sea Dragons. Hindi alam ni Alex kung nasaan ang North Sea. Anyway, hindi pa niya narinig ang ganoong lugar tulad ng North Sea sa Amerika.
Ang baligtad na buto ng isang dragon ay sinasabing katulad ng sukat nito. Mayroon lamang isang piraso ng kabaligtaran na buto sa isang dragon. Maaaring ang mga dragon ay mga dinosaur mula noong sinaunang panahon. Nang pag-isipan ito ni Alex, sa wakas ay natagpuan niya ang detalyadong pagpapakilala sa Dragon's Bane of 36. Kinuha ang mga ito mula sa 36 na kabaligtaran na buto ng North Sea Dragons. Matapos gumugol ng 10 taon ng init at lamig na may 372 uri ng makalangit na kayamanan kasama ng pag-ukit ng 3,600 formation blueprints, sa wakas ay nagawa na ang Dragon's Bane of 36. Ito ay lubhang matibay at hindi nababasag. Maaari pa itong bumuo ng isang sword formation. Habang tinitingnan ni Alex ang impormasyong ito, naging mabilis ang kanyang paghinga. Ito ang tunay na mahiwagang kayamanan. Kung ikukumpara sa 36 na bone sword, ang stake of exorcism ay basura lang. Till then.